Boplax ka? Anak ka ng lalaking walang kwenta. Sigaw ni Amelia habang tinatapon ang medalya ni Leia sa basurahan. Hindi ka bagay sa mga kapatid mo. Umalis ka na rito bago pa ako madala sa hiya. Luhaang tumingin si Leia sa ina. Ma, balang araw ipagmamalaki mo rin ako. Kahit kailan hindi mangyayari yon. Kahit anong gawin mo, wala ka mararating. Lumipas ang 12 taon. Isang dagundong narinig sa himpapawid. Lumingon ang lahat sa reunion. Isang private jet ang bumaba. Mula rito, lumabas si... Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Si Leia, 17, ay tahimik, masipag at matalino. Sa school ay madalas siyang pinupuri ng mga teachers dahil sa disiplina at sipag niya. Pero pag uwi niya sa bahay, ibang mundo ang naghihintay. Isang mundong puno ng pangungutya, sigaw at malamig na tingin. Hindi siya kailanman naging sapat para sa ina niyang si Amelia. Sa bahay, laging bida ang kanyang half-sisters na sina Trina at Jasmine. Si Trina ay 19, laging may bagong phone at palaging bida sa TikTok. Si Jasmine, 15, ay cheerleader at paborito ng nanay nilang manood ng performance. Pero si Leia, kahit may medalya, certificate o honor parang wala lang. Para kay Amelia, hindi iyon sapat para pantayan ang mga perfect niyang anak. Boplax ka! Wala ka mararating! Sigaw ni Amelia mula sa sala, habang si Leia ay nakatayo sa may pinto. Hawak ang medalya galing sa awarding kanina. Parang pasan ni Leia ang buong bigat ng salitang iyon. Hindi na bago sa kanya ang ganitong sigawan. Pero habang tumatagal, mas kumikirot. Hindi dahil nasanay na siya, kundi dahil alam niyang kahit anong gawin niya, hindi magbabago ang tingin ng nanay niya sa kanya. Tahimik si Leia, hindi na siya pumalag. Hinintay niya na lang na tumigil ang sigaw. Nang makahanap ng pagkakataon, dahan-dahan siyang pumasok sa shared room na lang magkakapatid. Pagkadungaw niya sa ilalim ng kama, doon na bumulwak ang luha. Dumapa siya sa sahig. Dahan-dahang sinuksok ang sarili sa makipot na espasyo. Hawak niya ang medalya. Pinunas-punas ang luha sa ribbons nito. Gold. Ibig sabihin, siya ang pinakamagaling sa klase. Pero bakit parang wala itong halaga? Huminga siya ng malalim. Pero may pait ang bawat hikbi. Kahit kailan, hindi ba ako magiging sapat, ma? Bulong niya, hindi umaasang may makarinig. Sa labas ng kwarto, naririnig pa niya ang tawanan ni Trina at Jasmine. Ma, bili mo ako ng bagong lumabas na shoes? Sabi ni Trina. Ang ganda kaya ng performance ko kanina. Ikaw lang nagsabi na ang galing ko, ma. Sabat ni Jasmine na puno ng lambing. At doon niya narinig ang boses ng nanay niya, yung boses na para sa kanya rin. Siyempre, mga anak ko yan, hindi tulad ni... Natigil yon, pero sapat na para masaktan si Leia. Ilang oras pagkatapos ng sigawan, lumabas ang kwarto ang 3 babae para kumain. Si Leia, gaya ng nakasanayan, naghihintay munang matapos sila bago siya sumalo-salo. Habang kumakain si Trina at Jasmine, abala sila sa phone. Habang si Amelia naman ay nanonood ng vlog tungkol sa mga magagandang pamilya. Ironic, dahil malinaw na malayo sila doon. Pagkatapos silang kumain, si Leia ang nagligpit ng mesa. Tahimik, walang reklamo. Sanay. Habang pinupunas niya ang mesa, ay napatingin si Amelia sa kanya. Ang bagal mo talaga. Tingnan mo nga mga kapatid mo. Ang gaganda, ang sisipag, ang aayos. Ikaw, lagi ka lang nakayuko. Kahit medalya mo, hindi ako impressed. Alam kong hindi yan sapat. Para bang tinamaan ng bato ang dibdib ni Leia. Gusto niyang sagutin. Gusto niyang sabihin na ginagawa niya ng lahat. Na wala namang nagbigay ng chance sa kanya para maging sapat. Pero nananaig ang takot at respeto. Tumango lang siya ng mahina. Pagkatapos magligpit, bumalik siya sa kwarto. Hindi pa niya kayang matulog. Umupo siya sa sahig, nakasandal sa kama. Hawak pa rin ang medalya. Sa isip niya, paulit-ulit ang eksena sa awarding kanina.
Palakpakan, yakap ng teachers, at masayang ngiti ng mga kaklase. Pero kahit gaanong kaganda ang alaala, agad iyong natabunan ng pangungutya ng ina pag-uwi. Ilang minuto pa, pumasok si Trina. May hila-hilang paper bag. "Ano ka ba, Leia?" Sabi nitong may pang-aasar. "Tumingin ka nga sa medalya mo, parang nagtataka ka kung bakit ka pinapansin ni Mama. Obvious naman, di ba? Hindi ka endearing. Hindi ka kagaya namin." Tumawa pa si Jasmine. "Oo nga. And besides, kahit ilang medalya pang madagdag mo, hindi ka magiging katulad namin." Hindi na nakapagsalita si Leia. Tumayo na lang siya at umupo sa paanan ng kama. Sanay na siya sa pang-aasar. Pero masakit pa rin. "Umalis nga kayo. Kailangan ko mag-edit ng video." Inasasabi ni Trina. Umalis sila, nagmamadaling lumabas para muling mag-TikTok. Pagkasara ng pinto, tila bumigat ang buong kwarto. Bumangon si Leia at lumabas sandali para humigop ng hangin. Sa labas, malamig ang simoy. Tahimik ang paligid. Tanging ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa driveway. Umupo siya sa hagdan ng terrace. Tinitingala ang langit. "Kailan kaya ako magkakaroon ng sariling buhay?" bulong niya. "Kailan kaya ako titigil sa pakaramdam na mali ako?" Dahan-dahan niyang hinawakan ang medalya at napangiti ng kaunti. Hindi dahil sa parangal, kundi dahil ito lang ang nagpapaalala sa kanya na may ginagawa siyang tama. Sa eskwela, may mga taong nakakita sa effort niya. Mga teachers na nagsasabing kaya pa niya. Mga kaklase na humahanga sa pagiging masipag niya. At iyon ang pilit niyang hinahawakan. Pagbalik niya sa loob, dumiretso siya sa lumang corkboard sa kwarto. Inayos niyang mabuti ang medalya at isinabit doon. Kasama ang lumang ribbons, certificates, at ilang pictures mula sa school events. Isang maliit na mundo na siya lang ang nakaka-appreciate. Huminga siya ng malalim. One day, lalabas ako rito. One day, hindi na ako tatawaging Boblax. One day, mapapatunayan kong kaya ko. May kumalabog sa pinto, si Amelia. "Leia!" sigaw nito. Agad naman siyang tumayo. "Po, Ma? Bukas ikaw maglaba. Ikaw rin na maglinis. Huwag ka nang umasa na may reward ka sa ginagawa mo. Gawin mo, dahil dapat lang." Tumango si Leia. "Opo." At pag-alis ng ina, napahawak siya sa dibdib. Masakit, mabigat, pero may kakaibang apoy na nagsimula sa ilalim. Hindi pa niya alam kung paano, pero isa lang ang malinaw. Hindi niya hahayaang manatili siyang hindi sapat habang buhay. At dito nagsisimula ang kwento niya. Si Amelia ay kilala sa barangay bilang maayos manamit. Maayos magsalita at mukhang mabait sa harap ng ibang tao. Pero sa loob ng bahay, lalo na pagdating kay Leia, isa siyang bulkan na laging handang sumabog. Ang dahilan? Isang nakalipas na hindi niya matanggap. Si Leia ay anak niya sa ex-boyfriend na minsang nangako ng buhay na masaya. Pero niloko siya at iniwan. Bawat tingin ni Amelia kay Leia ay parang paalala ng lalaking bumasag sa puso niya. Kaya sa halip na pagmamahal, puro galit ang natanggap ng bata. Samantala, ang dalawang anak naman niya sa bago niyang asawa, sina Trina at Jasmine, ay kabaligtaran ng turing niya kay Leia. Magaganda, sosyal, at popular sa school. Kung may event, sila ang bida. Kung may bagong gamit, sila ang nauuna. At kung may papuring maririnig sa kapitbahay, laging mula sa mga magaganda at maaayos yang anak. Pero si Leia, hindi man lang tinitingnan. Gabi iyon, napagod si Leia sa dami ng gawain sa school. May project, may assignment, at kinabukasan may quiz pa. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang sinabihan ni Amelia. "Leia, maggugas ka ng mga pinggan. Linisin mo rin yung mga sahig sa kusina. Tapos plansyahin mo yung mga damit ng kapatid mo." "Opo, Ma." May hina niyang sagot. Kahit napagod na siya, nagsimula siyang maghugas. Tumulo ang tubig sa uniform niya, pero hindi niya iyon pinansin. Pagkatapos magpunas siya ng sahig, nagplansya ng mga uniform ni Trina at Jasmine at nagayos ang mesa. Nang matapos, halos gabing-gabi na. Kumakalam ng sikmura niya. Pagpasok niya sa kwarto,
Sumumbulat ang tambak ng modules at notebook sa mesa. Pinaghahandaan niya ang quiz na matagal niya nang gustong mataas ang makuha. Isang pagkakataong masabi niyang sanang may nararating din siya. Kahit hindi pakinggan ng kanyang ina, gusto niya pa rin magsikap para sa sarili niya. Umupo siya at nagsimulang mag-review. Tahimik ang bahay. Tulog na ang magkakapatid. Tanging ilaw ng maliit niyang desk lamp ang nagbibigay liwanag. Inaantok na siya, pero pilit pa rin siyang nagbabasa. Nang biglang, kabog! Bumukas ang malakas ang pinto. Napatayo si Leia sa gulat. Si Amelia iyon, namumula ang mukha sa galit. "Anong ginagawa mo?" Sigaw nito. Bigla namang nanlamig ang kamay ni Leia. Nag-aaral po, may quiz po kasi ako bukas." "Quiz?" Humakbang si Amelia papalapit. Tinuturo ang mga libro sa mesa. "Nag-aaral ka habang hindi mo pa natatapos lahat ng inutos ko?" "Nagawa ko na po. Huwag mo akong sasagutin." Bulalas nito at tinulak ang mga libro sa sahig. Nagkalat ang mga papel na parang walang halaga. Napapikit si Leia. Hindi dahil natatakot lang, kundi dahil pinipigilan niya ang luha niya. Lahat ng pinaghirapan niya nagkalat sa sahig. "Matalino ka?" Sabi ni Amelia habang nakataas ang kilay, tila nagtatawa. "Kung matalino ka, bakit hindi mo maintindihan na wala kang kwenta sa bahay na to?" Tumayo si Leia, nanginginig ang boses. "Ma, please, hindi ko po sinasadya. Natapos ko naman po lahat ng gawaing bahay. Kailangan ko lang po talagang mag-review." At doon na tuluyang sumabog si Amelia. "Alam mo kung bakit galit ako sa'yo? Dahil mukha ka ng tatay mo. Niloko niya ako. Iniwan niya ako. At sa tuwing tinitingnan kita, bumabalik lahat. Kaya kung matalino ka, mabuhay ka mag-isa." Tumigil ang mundo ni Leia. "Ma?" Halos bulong niyang tanong. Pero hindi na siya pinakinggan ni Amelia. Hinarap nito ang pinto, binuksan ng malakas at itinuro ang labas. "Lumayas ka. Ngayon din. Kung talagang matalino ka at may mararating ka, edi mabuhay ka ng walang ina." Nanginginig ang tuhod ni Leia. Sinubukan niyang humakbang papalapit, pero tinulak siya ni Amelia palabas. Wala siyang nagawa kundi sundin ang pwensang iyon. Pagkatapos, bumukas muli ang pinto at tumambad si Trina at Jasmine sa may hagdan. Nakatayo sila, nakahalukip-kip, nanonood na parang palabas lang ang nangyayari. "Ma, totoo ba yan?" Tanong ni Trina, pero hindi naman mukhang nag-aalala. Bagkus ay mukhang nag-e-enjoy. "Hayaan mo na, Ma," sabi pa ni Jasmine. "Baka yan pa makasakit sa atin." Narinig lahat niyon ni Leia. Humapdi lang lalo ang dibdib niya. Lumabas siya ng bahay nang walang dalang kahit na ano, kundi ang bag niyang luma at gusot na papers mula sa sahig. Hindi siya pinigilan. Wala man lang humabol. Wala man lang nagsasabing, "Anak, mag-usap tayo." Wala. Tahimik ang gabi at may lamig ang hangin. May tunog ng kuliglig sa paligid. Pero parang mas malakas ang kabog ng dibdib niya. Naglakad siya papalayo sa gate at noong nakarating siya sa kanto, saka lang siya huminto. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang pera, wala siyang kakilalang malapit, wala siyang kasama. Umupo siya sa gilid ng kalsada at doon na bumagsak ang luha niya. Bakit ako ang kailangang magbayad sa kasalanan ng tatay ko? Bakit parang wala man lang nakakita na nagsisikap ako? Bakit ako pa yung palaging kulang? Pinilit niyang huminga. Bumalik sa isip niya ang mga salitang binato ng ina. "Kung matalino ka, mabuhay ka mag-isa." Hinawakan niya ang bag. Mahigpit. Doon sa loob naroon ang notebook kung saan niya sinusulat ang pangarap niya. Maging scholar, makapagtrabaho, at makaahon kahit na papaano. Tumayo siya. Nanginig ang tuhod niya, pero tumayo pa rin siya. "Hindi ko alam paano, pero mabubuhay ako. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil kailangan ko para sa sarili ko." Naglakad siya ulit. Walang direksyon, pero may bagong apoy sa dibdib. Sa unang pagkakataon, wala siyang tahanang mauugian. Pero sa unang pagkakataon din, malaya niyang haharapin ang mundo kahit gaano kahirap.
Dito nagsimula ang tunay niyang pakikipaglaban. Lumakad si Leia ng walang lingon-lingon. Bitbit lang niya ang lumang bag na halos mabutas na sa tagal. At ang pinaka-importanting dokumentong meron siya, ang diploma mula sa junior high. Iyon ang nakuha niya bago siya tuluyang pinalayas. Sa loob ng bag, may 3 notebook, 1 lumang ballpen at 2 perasong damit. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, pero meron siyang pangarap na ayaw niyang bitawan. Habang naglalakad sa malamig na kalsada, iniisip niya kung saan siya pwedeng sumilong. Hanggang sa bigla niyang maalala ang dorm malapit sa school. Ang dorm na mura pero siksikan. Kapag wala ka ng choice sa buhay, sapat na ang may bubong. Pagdating niya sa dorm, sinalubong siya ng dorm manager, isang ale na mukhang strikta pero may mabait na mata. "Anong kailangan mo, Iha?" tanong nito. "Pwede po bang makakuha ng bed?" Halos pabulong niyang sagot. Tiningnan siya ng ale mula ulo hanggang paa. Pagod, pawis, may bahid ng luha. At marahil ay naiintindihan nito ang sitwasyon. "Sige, may upper bed doon sa dulo. 1 week deposit, kaya mo?" Napayuko siya. Ma'am, magbabayad po ako. Wala pa po ngayon pero magsisimula po ako maghanap ng work." Sandaling tumahimik ang ale. "Sige, pero 1 linggo lang kitang papayagan na walang bayad. Pag lumagpas dyan, kailangan mo na magpaalam." Hindi naman makapaniwala si Leia. "Salamat po, sobra." Nang makapasok siya sa maliit na kwarto, agad siyang naupo sa kama. 6 silang naghahati-hati sa espasyo. At ang bawat sulok ay punong-puno ng gamit. May amoy ng instant noodles, labada at lumang libro. Pero para kay Leia, ito na ang pinakakomportableng lugar na natirahan niya. Doon siya huminga ng malalim at sa unang pagkakataon mula nang mapalayas, napaiyak siya ng tahimik. Hindi dahil sa wala siyang tahanan, kundi dahil sa wakas, malaya na siyang huminga ng walang sigawan. Kinabukasan, maaga siyang naghanap ng trabaho. Nakita niya ang maliit na diner malapit sa dorm. Luma pero maraming tao. Nag-apply siya bilang waitress at sa awa ng manager na si Mang Rodel, tinanggap siya agad. "Marunong ka bang magdala ng tray?" tanong na to. "Opo," sagot niya. Kahit sa loob niya ay kinakabahan siya. "Ayusin mo lang ha? Dito mabilis ang takbo. Kapag mabagal ka, magagalit ang customers." Ngumiti si Leia. "Kakayanin ko po." At doon nagsimula ang bagong buhay niya. Ang buhay na pinili niyang harapin ng mag-isa. Sa diner, mabilis siyang natutunan ng trabaho. "Good evening po, ano pong order?" "Sandali lang po. Paumanhin po." Paulit-ulit, pero hindi mabigat sa pakiramdam. Mas mabigat pa rin ang sigaw sa bahay kaysa sa pagod ng diner. Minsan nauuntog siya sa pinto habang bitbit ang tray. Minsan nababasa ang apron niya sa natapong iced tea. Minsan napapagalitan siya kapag nagkakamali sa order. Pero hindi siya sumusuko. Pagdating ng 10 p.m. naglalakad siya pabalik sa dorm. Pag-uwi niya wala ng tao sa likod ng kwarto. Kaya doon siya madalas nagre-review. Doon na rin niya sinusulat ang bagong pangarap niya. Habang nag-aaral sa night school, lagi niyang naririnig ang tawanan ng mga college students. May mga naka-headphones, may nag-aaral, may nagkwentuhan. Si Leia, nakaupo sa ilalim ng hallway ng ilaw. Hawak ang second-hand textbooks. Isang gabi, sumabay ang pag-ulan ng pagbasa niya. Sa tulong ng ulan, narinig niya ang sariling boses sa loob ng isip. "Balang araw, magiging proud ka rin sa akin, ma." Hindi niya alam kung kailan, hindi niya alam kung paano, pero araw-araw niyang inihahatid ang pangakong iyon sa hangin. Isang gabi sa dinner, may nangyaring kakaiba. Dumating isang grupo ng estudyante. Maingay at malakas ang tawag. Tumawag ang isa. "Miss, pahingi ng tubig." "Miss, mali yung order ko." "Miss, bilis naman." Hindi sila mabuting makitungo. Pero sinubukan ni Leia na maging kalmado. Hindi niya gustong sumagot siya ng may galit. Ayaw niyang maging katulad ng kung ano ang lagi niyang naririnig noon. Habang naglilinis siya ng mesa, may lumapit na coworker niya, si Jen. Mas matanda ng 2 taon. "Leia, okay ka lang?" tanong nito. "Oo naman.
Sagot niya kahit halata sa mata niya ang pagod. Huwag mong piliting maging bato, okay lang mapagod. Napangiti siya ng mahina. May tao pa lang nakakakita ng struggle niya. Sa dorm naman naging routine na ang buhay niya. Umaga, tulog. Hapon, trabaho. Gabi, night school. Hating gabi, review. Hindi glamorous ang buhay niya, pero sa bawat araw may maliit na tagumpay. Natutunan niyang mag-budget, natutunan niyang maglaba sa palengke para makatipid. Natutunan niyang mag-walking papunta sa diner para hindi magastos sa jeep. Minsan sa sobrang pagod, nakakatulog siyang may hawak pa ring ballpen. Minsan nagigising siya na nakadikit sa pisngi ang papel. Sa mga oras na yon, bumabalik ang boses niya. Balang araw ma, ihinto na ako sa paghabol sa'yo. Pero sana bago yon, makita mo akong nagsisikap. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang pamilyar na street. Ang street na dinadaanan niya noong papauwi sa bahay. Napahinto siya. Tumingin sa mga ilaw sa mga bahay, sa tahimik na kalsada. Hindi niya nilapitan ang dating bahay. Hindi niya kinaya. Pero doon niya naramdaman ang pagbabago. Hindi na siya yung batang umiiyak sa ilalim ng kama. Hindi na siya yung batang tinawag na wala ka mararating. Hindi na siya yung batang lumalabas sa pinto ng walang laban. Ngayon, siya na ang batang gumagawa ng sarili niyang landas. Pag-uwi sa dorm, habol hininga pero nakangiti. Inilabas niya ang lumang diploma sa bag. Inilapag niya ito sa tabi ng notebook niya. Tayo lang ngayon, bulong niya. Pero sapat na tayo. At sa gabing iyon, habang nakasindi ang maliit na desk lamp at may hangin mula sa bintana, isinulat niya ang unang pangarap sa papel. Makapagtapos, maging stable, maging masaya, at balang araw, makita akong anak na dapat ipagmalaki. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Leia. Mahaba ang araw ni Leia sa diner. Pagod na pagod siya. Namamanhid ang binti at nanlalagkit ang uniform sa pawis. Pero kailangan niya magtrabaho. Kailangan niyang kumayod para mabayaran ng dorm, makapasok sa night school at mabuhay ng mag-isa. Isang gabi, habang nag-aabot siya ng tubig sa customer, bigla siyang nahilo. Kumirot ang tiyan niya at nagblanko saglit ang paningin. Nabitawan niya ang baso. Bumagsak ito at naggalat lang ang tubig sa sahig. Miss, ano ba yan? Reklamo ng customer. Pasensya na po, nanginginig niyang sagot. Pero bago pa siya makasagot ng maayos, umikot ang paningin niya at bumagsak siya sa sahig. Leia! Sigaw ni Jen ang co-worker niya sabay lapit. Nagkataon naman na may kumakain na lalaking naka-white coat sa sulok ng diner. Matangkad, maamo ang mata at may ID na nakasukbit. Si Dr. Ethan Morales, medical intern. Agad siyang lumapit. Excuse me, medical intern ako. Let me check her. Inalalayan niya si Leia. Maingat na hinawakan ng pulso. Fatigue, sabi niya. Kailangan niya magpahinga. Kumakain ka ba buong araw? Hinang-hina si Leia. Opo, pero konti lang. Tumayo naman si Ethan. May clinic malapit dito. Pwede ko siyang samahan. Hindi ko siya pwedeng iwan ng ganito. Sa clinic, pinaupo si Leia sa kama habang si Ethan naman ay nagpapaalam sa nurse at umupo sa gilid para kausapin siya. Trabaho at school ang pinagsasabay mo? Tanong ni Ethan. Tumango siya. Kailangan po. Wala po kasi akong pamilya. Tiningnan siya ni Ethan ng mabuti. Hindi na parang pasyente lang kundi parang may nakikita siyang malalim pa. Alam mo, sabi niya, hindi lahat ng taong walang pamilya ay talo agad sa buhay. Minsan, sila pa yung nagiging pinakamalakas. Napayo ko si Leia. Sana nga po. Nang makabangon siya, iniabot ni Ethan ang card ng isang foundation. May kakilala akong tumatanggap ng scholars. Business tycoon siya, pero mabait. Kung consistent ang grades mo, malaki ang chance mo. Kinuha ni Leia ang card. Salamat po pero baka hindi ako pumasa. Ngumiti naman si Ethan. Try mo, wala namang mawawala sa'yo. Kinabukasan, nag-apply nga si Leia sa scholarship program. Inilagay niya ang diploma, school records at personal essay. Nang magsasubmit na siya, ramdam niya ang kombinasyon ng kaba at pag-asa.
Sa loob ng scholarship office, nagulat siya sa laki nito. Parang opisina ng malaking kumpanya. May mga guards, secretaries, at mga estudyanteng mukhang galing sa mayayamang pamilya. Habang naghihintay siya ng interview, napapailing siya. Mukha naman akong kawawa dito, bulong niya. Pero agad din niyang kinuha ang bola ng determination niya. Nagsabi siya sa sarili. Pero hindi ako umabot dito para sumuko. Pagpasok niya sa interview room, halos manigas siya. Nandoon ang isang matandang lalaki na mukhang makapangyarihan. Naka-Amerikana, may mamahaling relo, at may presensya na parang pag nagsalita siya, lahat makikinig. Sit down, sabi nito. Po, salamat po. Tiningnan ng lalaki ang papers niya. Leia Francisco. Waitress, night school, self-supporting. Opo. Tinanong kita para malaman. Anong gusto mong marating? Huminga siya ng malalim. Gusto ko pong makatapos at gusto ko pong magkaroon ng buhay na hindi nakabase sa galit o panlalait ng kahit sino. Tumigil ang matanda. Parang may nakitang kakaiba sa sagot. May nagsabi ba sa'yo na hindi mo kaya? Tanong nito. Marami po. Kasama po ang... Natigilan si Leia. Hindi sigurado kung dapat ba niyang banggitin ang kanyang ina. Pero ngumiti naman ang matanda. Hindi mo na kailangang sabihin. I can see it. Tinulungan siya nitong tumayo. I am Don Ramon Alcaraz. Marami na ako na itulong na kabataan. Pero bihira ang kagaya mong may mata ng isang lumalaban. Nanlaki ang mata ni Leia. Siya pala ang Don Ramon. Ang tycoon na pinag-uusapan sa balita. Hindi naman makapaniwala si Leia na kaharap niya ito. Ethan speaks highly of you. Dagdag pa ni Don Ramon. He said that you remind him of someone. Si Dr. Ethan po? Nagulat si Leia. Bakit po? Because he also started with nothing. Sagot ng matanda. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Leia ng kakaibang pag-asa. Pagkahawak ni Don Ramon sa folder niya, ngumiti siya. Congratulations, Leia. Starting today, scholar ka na namin. Halos mapaupo naman si Leia sa tuwa. Napahawak siya sa bibig, parang hindi siya makapaniwala. Totoo po, sir? Salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano to kalaking tulong sa akin. Pero napansin niyang nakatitig pa rin sa kanya si Don Ramon. Hindi yung pangkaraniwang titig ng isang interviewer, kundi parang may binabalik kang alaala. May tatanong lang sana ako, sabi nito. Ang apelyido mong Francisco, sa iyo bang ina yan? Kinabahan bigla si Leia. Si Amelia po, Amelia Francisco. Naniga si Don Ramon, halatang pagkagulat sa mukha. Anak ka ni Amelia? Opo, sagot ni Leia na hindi niya maintindihan kung dapat ba siyang kabahan o matuwa. Tahimik si Don Ramon bago dahan-dahang ngumiti. Hindi ko akalain. Ako pala ang ninong niya at ikaw ang anak niya. Nanlaki ang mata ni Leia. Po, ninong po kayo ng nanay ko? Tumango ang matanda. Oo, at ngayong kilala na kita, mas lalo lang kitang gustong tulungan. Para bang gumuho ang mundo at binuo ulit sa harap na Leia. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Takot? Tuwa? Kaba? Isang bagay lang malinaw. Sa unang pagkakataon, may taong malakas, may pangalan at may puso na pumili sa kanya. Hindi dahil sa kawawa siya, kundi dahil sa obligasyon, kundi dahil nakita siya. Pag-uwi niya sa dorm, humiga siya sa kama, hawak ang scholarship letter. Tumulo ang luha niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. At doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Leia. Dahan-dahan, pero sigurado sa wakas, may biyayang dumating. Sa wakas, natapos din ang 4 na taong halos walang tulog, walang pahinga, at puro sakripisyo. Nakatayo si Leia sa gilid ng stage. Hawak ang kanyang graduation cap. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Mula sa malayo, tanaw niya ang mga kaklase na masayang nagpipikturan kasama ang mga magulang nila. May balloons, may bouquets, may yakapan.
Si Leia, solo, gaya ng nakasanayan. Pero ngayong araw, kakaiba ang bigat ng daan ng dibdib niya. Parang pinagsamang sakit at tagumpay. Leia, ready ka na? Tanong ng isa pang staff ng school. Tumango siya. Opo. Habang naglalakad papunta sa stage, parang bumagal ang mundo. Lahat ng paghuhugas ng pinggan, pagsalo ng double shift sa cafe, pag-aaral sa ilalim ng dim na ilaw ng dorm. Lahat ng iyak niya sa gabi na walang nakakakita, naramdaman niyang lahat ng iyon ay nagdala sa kanya dito. Nang i-announce ang pangalan niya ay malakas ang palakpakan. Cum laude, Leia Marie Santos. Hindi niya napigilan ng ngiti. Sa wakas, may patunay na siya na hindi siya boplax, na hindi siya walang mararating. Pagbaba niya ng stage, may lumapit na staff at tiniabot ang isang simpleng bouquet. From Sir Don Ramon po, sabi nito. Pinaaabot niya. Nasa labas daw siya, may kamiting pero gusto ka raw niyang batiin. Hinawakan ni Leia ang bouquet na parang ginto. Mabango, sariwa, hindi tulad ng bulaklak na tumubo sa paligid niya noon. Puro lanta at walang nag-aalaga. Lumabas siya sa garden ng school. Doon niya naman nakita si Don Ramon. Nakasuot ng simpleng barong. Hawak ang tungkod pero matikas pa rin ang tindig kahit nasa late 60s na. Nakangiti ito. Yung ngiting hindi pilit, hindi mapanghusga. Yung ngiting hindi niya nakuha kailanman mula sa sariling ina. Leia, napahinto siya. Sir? Hindi na sir. Lumapit si Don Ramon at marahang inilagay ang kamay sa balikat niya. Apo, natupad mo. Hindi naman agad nakareact si Leia. Apo? Tumawa si Don Ramon, malambing at parang alon ng umagang tahimik. Expression lang, pero sa puso ko, para na rin kitang apo. At doon siya tuluyang napaiyak. Pasensya na po. Halos pabulong niyang sabi habang nagtatanggal ng luha. Huwag kang humingi ng sorry sa pag-iyak. Sabi ni Don Ramon, lahat ng sakripisyo mo may bunga. Ngayon, proud ako sa'yo. Pinagmamasa ni Leia ang matandang lalaki na kahit hindi niya kadugo, nagbigay sa kanya ng pag-asa. Hindi siya tinanong kung bakit siya walang kasama. Hindi siya tinanong kung bakit siya nag-aaral sa gabi at nagtatrabaho sa araw. Hindi siya kinutya sa suot niyang borrowed na toga. Binigyan lang siya ng pagkakataong lumaban. Sir? Ay, Don Ramon? Sabi ni Leia. Kung hindi ho dahil sa scholarship ninyo. Hindi scholarship ang nagpanalo sa'yo, Iha. Putol pa ni Don Ramon. Kundi sarili mong sipag. Ang foundation ko, tool lang yon. Ikaw ang gumawa ng sarili mong landas. Umupo sila sa bench sa ilalim ng malaking acacia tree. May ihip ng hangin. At parang lahat ng pagod sa balikat ni Leia ay biglang gumaan. Alam mo Leia, sabi ni Don Ramon habang pinagmamasa ng mga estudyante nagdadaan. May matagal na akong pangarap. Gusto ko ng tagapagpatuloy ng foundation. Yung totoo ang puso. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pangalan. Yung may alam kung paanong maging walang-wala at kung paano bumangon. Tahimik naman si Leia. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Alam mo ba kung bakit kita pinili noon sa scholarship? Patuloy pa ni Don Ramon. Umiling siya. Nakita kita sa interview. Payat, pagod, antok. Parang isang ihip na lang matutumba ka na. Tumawa ang matanda. Pero kakaiba ang mata mo, Iha. May apoy, may lakas, may galit na mabuti. Yung galit na nagbubukas ng pangarap. Napatingin si Leia sa kamay niya. Sanay ang mga ito sa paghuhugas ng pinggan, pagpupunas ng mesa, pag-aayos ng resibo. Pero ngayon, pakiramdam niya, kaya na nitong humawak ng mas malaking responsibilidad. Don Ramon, bakit po ako? Tanong niya. Ang dami naman pong mas mayaman. Mas may koneksyon. Dahil ikaw ang nakikita kong susunod sa akin. Sagot nito. Tuwid ang tingin. Ikaw ang gusto kong tagapagmana ng aking foundation. Parang tumigil ang hangin. Po? Tumango si Don Ramon. Ikaw ang magiging mukha ng programa. Tutulungan mo ang mga batang tulad mo noon. Yung mga hindi pinaniniwalaan pero naglalaban pa rin.
Wala nang masabi si Leia. Napahawak siya sa bibig niyang namumutla. Don Ramon, hindi ko po alam kung kaya ko. Kaya mo. Sagot agad nito. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang kailangan mo lang, puso. Natawa ng bahagya si Leia. Payak at mahina, pero puno ng emosyon. Kung makita lang po ako ni Mama ngayon, hindi naman agad sumagot ang matanda. Hinawakan lamang nito ang likod ng kamay niya. Darating ang araw na makikita ka niya, sabi ni Don Ramon. At kapag ka dumating yon, hindi mo na kailangang magpaliwanag, sapagkat ang tagumpay mo ang magsasalita. Napatitig si Leia sa langit. Maliwanag, walang ulap. Para bang unang beses niya itong nakita ng ganitong kaganda. At sa gitna ng lahat, may boses sa loob niya na matagal nang nakatago. Ngayon ay gumising. Kaya ko. Worth it ako. Hindi ako basta anak na hindi sapat. Tumayo si Leia, huminga ng malalim at ngumiti kay Don Ramon. Salamat po. Hindi ko kayo bibikuin. Tumango ang matanda at may malasakit ng ngiti. Alam kong hindi. Tahimik ang kwarto ni Leia sa dorm. Nakatutok siya sa laptop. Nag-review para sa scholarship program niya. Pero parang may bigat sa dibdib. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text mula sa isa sa kakilala niya sa ospital. Leia, alam mo ba? Si Mama may sakit. End-stage kidney failure. Kailangan na ng donor. Tumigil si Leia sa pagtatype. Napangiti siya ng bahagya sa sarili. Parang hindi siya makapaniwala. Ma? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung anong gagawin. Napatingin siya sa diploma na nakapaskil sa dingding. Mga taon ng sakripisyo, pagod at hirap. Ang parehong ina na minsang pinalaya siya, ngayon nasa panganib. Dahan-dahan siyang huminga, pinikit ang mga mata. Leia, kung may paraan, tutulungan mo siya. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital. Ang lobby puno ng pasyente at bisita. May halong ingay ng beep ng monitor, tawag ng nurse at tunog ng wheelchair. Hindi siya makapaniwala na sa mga taon na lumipas, bumalik siya rito sa ganitong dahilan. Nakahanap siya ng doktor sa labas ng ICU room. Si Amelia Francisco ba? Tanaw ng doktor. Hindi alam na si Leia nga ang kausap niya. Opo, Leia Marie Santos po. Sagot niya na nanginginig ang boses. Ilang taon ka na? Tanong ng doktor. Nag-a-apply ka ba sa transplant program? Opo, pero may gusto po sana akong sabihin. Malumanay niyang sabi. Gusto ko po sanang maging donor para sa pasyenteng si Amelia Francisco. Pero wag niyo po sanang sasabihin kung sino po ako. Huminga ang doktor. Tiningnan siya ng mabuti. Alam mo ba ang risks? Ang surgery, recovery, maraming bagay. Opo, naiintindihan ko po. Sagot niya. Gusto ko lang po siyang mabigyan ng pagkakataon. Wala naman po akong ibang gustong dahilan. Okay, sagot ng doktor at tumango. I'll prepare everything. Confidential ito. Wala ni isa man sa staff ang makakaalam kung sino ang donor mo. Tumango si Leia. Tahimik siyang lumabas sa klinik. Sa labas, huminga siya ng malalim. Pinilit kalmahin ang kaba. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na maibalik ang kalusugan ng ina. Pagdating ng araw ng operasyon, tahimik si Leia sa loob ng OR. Nakamask, nakascrub, pero ramdam niya ang init ng puso niya sa bawat takpang. Habang sinusuri ng anesthesiologist ang mga vitals niya, napatingin siya sa malaking bintana ng OR. Maliwanag ang araw, parang nagsasabing, kaya mo to. Sa kabilang kwarto naman si Amelia ay nakahiga. Mahina, hooked sa mga tubes. Hindi niya alam na ang batang minsang pinalayas niya ay siyang magbibigay ngayon ng pag-asa sa buhay niya. Ready na po, sabi ng lead surgeon. Tumango si Leia. Dahan-dahang huminga. Okay, gawin natin to. Bulong niya sa sarili.
Lumipas ang oras, sa loob ng OR maingat ang lahat ng staff. Tahimik ang kwarto, tanging ang beep ng monitor at marahang hiyaw ng mga nurse ang naririnig. Si Leia nakapikit at naka-anesthesia. May malakas sa loob. Ang iniisip niya, "Ma, buhay mo. Sisiguraduhin kong hindi ka mawawala." Pagkatapos ng ilang oras, matapos ang tensyon at oras ng recovery sa OR, dinala si Amelia sa ICU. Stable na rin siya at humihinga ng malalim at unti-unti nang bumalik ang kulay ng balat. Si Leia naman nasa recovery room, natutulog ng mahimbing. Napawi ang pagod, napawi ang kaba. Ngiti ang unti-unting lumilitaw sa mukha niya dahil nagtagumpay. Pagkalipas ng 2 araw, bumisita si Don Ramon sa ospital. Napansin niya ang pagbabago sa mukha ni Leia. Pagod pero may kakaibang liwanag ng tagumpay at kabutihang loob. "Leia, congratulations," sabi niya habang hawak ang kamay niya. "Hindi lahat ay may pusong ganito. Nakikita ko ang dedication mo sa buhay. Salamat sa ginawa mo." Napangiti si Leia. "Sir, thank you po. Hindi po ako nag-iisa sa lahat ng nangyayari." "Sigurado akong hindi mo inasahan," dagdag pa ni Don Ramon. "Pero ang ginawa mo, talagang napakabuti." Hindi alam ni Leia kung paanong sasabihin na ang pasyente niya, ang taong bumuo ng kanyang sakit, ay ang sariling ina. Ngunit nananatili siyang tahimik at ramdam niya ang kabutihan sa desisyon niya. Lumipas ang linggo, si Amelia ay unti-unting gumaling. Nakakakain na siyang muli, nakakausad sa kwarto, nakangiti sa mga bisita. Ngunit walang ideya na ang batang minsang pinalayas niya ang nagbigay sa kanya ng biyaya. Si Leia, habang nagbabantay sa dorm, madalas tumitig sa diploma niya at scholarship certificate. Bawat isa ay paalala ng pinagsamahan niyang sakripisyo, hirap at kabutihan. "Balang araw, Ma, makikita mo rin to." Bulong niya sa sarili. "Kahit hindi mo alam, ginawa ko ang tama para sa'yo." Minsan sa gabi lumapit siya sa bintana. Ang mga ilaw sa labas ay kumikislap, parang kumakaway. Hinahawakan niya ang lumang bag na lagi niyang dala nung unang lumabas sa bahay. Sa loob nito, nakalagay ang ilang papers, diploma at maliit na notebook. Ngumiti siya at para bang nararamdaman niya ang bawat taon ng sakripisyo na ginawang makabuluhan. "Salamat sa sarili ko," bulong niya. "Salamat sa lakas ng loob ko at sa lahat ng biyaya na dumating." At doon sa tahimik na gabi ng dorm, nanatili siya nakaupo sa gilid ng bintana, hawak ang medalya at diploma. Hindi niya kailangan ng papuri, hindi niya kailangan ng kilala. Ang tanging kailangan niya lang ay malaman na may nagawa siyang tama at iyon ay sapat na. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, si Leia ay panatag. Panatag sa sariling puso, panatag sa buhay at panatag sa pag-asang ang bawat sakripisyo ay may dalang kabutihan. Ang pasensya, tiyaga at tapang niya, iyon ang nagdala ng tunay na biyaya sa buhay niya at sa buhay ng nanay niyang minsang hindi pinahalagahan siya. At sa loob ng dibdib niya, alam niyang kahit hindi pa rin alam ni Amelia kung sino ang nagligtas sa kanya, ay nagtagumpay na siya. Hindi lamang sa scholarship at kolehiyo, kundi sa puso at katapangan ng isang anak. Matapos ang ilang buwan ng recovery, unti-unting bumalik ang normal na buhay ni Amelia. Nakakakain na siya, nakakalakad na ng maayos, at tila nawala na rin ang anino ng sakit na minsang bumalot sa kanya. Ngunit si Leia may bagong direksyon na kailangang sundan. Isang oportunidad na matagal niya nang inaasam. Lumipad siya patungong Singapore, dala ang kaunting bag, laptop at diploma. Sa eroplano, habang nakatingin sa ulap sa labas ng bintana, hindi maiwasan ni Leia ang damdaming halo-halo. Pagkasabik, kaba at kaunting lungkot. Ito na sigurong simula ng bago kong buhay. Bulong niya sa sarili. Pagdating sa Singapore, sinalubong siya ng modernong skyline. Malalaking gusali at mabilis na takbo ng tao. Hindi tulad ng tahimik at maliit na kalsada ng kanyang dorm sa Pilipinas. Iba ang enerhiya rito. Pero sa puso ni Leia,
Ramdam niya ang pangakong walang hihinto sa kanyang pangarap. Dinala siya ng foundation ni Don Ramon sa opisina kung saan siya magsisimulang magtrabaho bilang Junior Program Officer. Simple lamang ang opisina, pero makikita ang bawat detalye. Malinis sa workspace, maraming volunteers, at mga bulletin board na puno ng pictures ng mga batang natulungan. "Leia, welcome," sabi ng coordinator. "Narito ka na para mag-partner sa amin. Malaking tiwala namin sa kakayahan mo." Ngumiti naman si Leia. "Salamat po. Sisikapin ko pong hindi kayo bibiguin." Sa mga sumunod na buwan, mabilis siyang natuto. Nakakilala siya ng iba pang staff. Nag-attend ng mga meetings at nakikipag-coordinate sa iba't ibang humanitarian projects. Dito niya nakita ang totoong epekto ng pagtulong sa kapwa. Ang ngiti ng bata na may pagkain sa mesa, ang relief operation na nakatulong sa libo-libong pamilya, at ang simpleng thank you mula sa mga nakinabang. Habang lumalalim ang kanyang trabaho, unti-unti siyang napansin ng board. Mahigpit man ang kanyang schedule, hindi siya nagpatalo. Masigasig siyang nag-propose sa mga bagong programa. Pinapakita ang malasakit at kahusayan. Ilang taon pa, siya na ang naging partner ng foundation. At kalaunan, sa sipag at dedikasyon, tinanghal siyang CEO ng humanitarian company. Sa bagong posisyon niya, napagtanto ni Leia ang isa sa pinakamalaking layunin niya, ang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit sa paraang hindi malalaman ng iba. Tahimik niyang pinupondahan ang tuition ng kanyang mga half-sisters at kapatid mula sa lumang asawa ng kanyang ina. Sila ay nakatanggap ng scholarship at support sa kanilang pag-aaral. Pinili niya ang pangalan na Anonymous Heart sa pagbibigay para hindi nila malaman na siyang nag-aalaga sa kanila. Isang gabi, habang nakaupo sa office terrace, tiningnan ang ilaw ng lungsod sa ibaba. Napangiti siya. Ramdam niya ang kapayapaan. Hindi dahil may material na yaman, kundi dahil may kontrol na siya sa sariling buhay at sa paraan niya. Nakakatulong siya sa ibaba. "Hindi ko iniisip kung alam ba ng iba." Bulong niya sa sarili. "Ang mahalaga, may nagbago sa buhay nila at sa buhay ko." Sa isa pang pagkakataon, dumating ang balita mula sa Pilipinas. Nakatapos na rin sina Trina at Jasmine ang kolehiyo. Nakahanap na ng trabaho at masaya na sa kani-kanilang mga buhay. Nakatingin si Leia habang tinitingnan ng email report. Hindi nila alam na siya ang lihim na sumuporta. May halo ng pride at saya sa puso niya. Habang tumatagal sa Singapore, nakilala rin niya ang iba pang volunteers at staff. May mga interns na nangangarap ng scholarship. Mga bata na katulad niya noon, walang sapat na resources, pero puno ng pangarap. Dito niya naramdaman na hindi lang niya tinutulungan ang sariling pamilya, kundi pati ang mga batang minsang walang pag-asa. Isang araw, habang nagmi-meeting sa boardroom, napatingin siya sa portrait ni Don Ramon na nakasabit sa pader. Napangiti siya at nagpasalamat. "Sir, kung wala po kayo, hindi ko mararating ang lahat ng to." Bulong niya. Ramdam niya ang koneksyon nila. Hindi lang mentor at scholar, kundi parang pamilya na rin. Sa bawat proyekto, sa bawat bata, sa bawat programa, naiisip niya ang nakaraan. Ang pinalayas. Ang hirap sa dorm, ang trabaho sa diner, at ang scholarship na nagbukas ang pinto na mas malaking mundo. Lahat ng iyon ay naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Lumipas ang mga taon mula sa simpleng dorm, sa eroplano papuntang Singapore, hanggang sa boardroom ng kumpanya, si Leia ay hindi na ang batang pinagsasabihan noon na wala kang mararating. Siya na ngayon ay isang leader, inspirasyon at tagapagtanggol ng mga batang nangangailangan. Sa gabi bago siya matulog, madalas niyang iniisip, "Ma, sana makita mo rin ang anak mo ngayon." Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ni Amelia kung makita ang babae na minsang pinalayas na ngayon ay CEO na ng sariling humanitarian company. Pero alam na Leia ang mahalaga. Nagawa niya ang tama at ito ang tunay na sukatan ng tagumpay. At sa tahimik na opisina, habang nakatitig sa ilaw ng lungsod sa ibaba, huminga siya ng malalim at ngumiti. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong natulungan niya.
At para sa isang ina na hindi malang nakakaalam na ang anak niya ang lihim na nagligtas at nagbigay ng pangarap. Sa wakas, si Leia ay ganap ng lumipad. Hindi lamang sa ibang bansa, kundi sa sariling buhay, sa pangarap at sa puso ng bawat batang kanyang natulungan bilang Anonymous Heart. Ilang taon ang lumipas at si Leia hindi na lamang simpleng batang pinalayas. Ngayon nakatayo na siya sa entablado ng isang malaking conference hall sa Singapore. May backdrop ng malaking screen na may nakasulat, Forbes Asia Youngest Self-Made Philanthropist. Tahimik siya sa loob ng sarili niyang mundo habang tinatanggap ang award. Maraming taong nakatingin, mga reporters, cameras at flashes, lahat para sa kanya. Ang dami nang nangyari mula sa simpleng dorm, sa scholarship ni Don Ramon at sa pagiging donor sa ina, ay biglang nag-flash sa isip niya. Habang lumalapit sa podium, tumigil siya sandali, huminga ng malalim at gumiti. Hindi ito para sa akin lang, simula niya, kundi para sa lahat ng batang walang boses, na minsan ay pinagsabihan na wala silang mararating. Ako ang patunay na kaya nating bumangon, kahit na mahirap, kahit walang tiwala sa atin ng iba. Palakpakan ang sumalubong sa kanya, tahimik sa loob ng puso niya, may halong saya at lungkot. Hindi niya maiwasang maalala ang huling sigaw ng ina. Boplax ka! Wala kang mararating! Pagkatapos ng ceremony sa likod ng stage, may naghihintay sa kanya, si Dr. Ethan Morales. Matagal ng kaibigan at katuwang sa mga humanitarian efforts. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Ethan, may halong paghanga at alalahanin. Congrats, Leia, sabi ni Ethan. May malumanay na ngiti. Alam mo, proud talaga ako sa'yo. Ngumiti naman si Leia, pero may bakas ang lungkot sa mata. Salamat, Ethan. Pero alam mo, kahit lahat ng pera sa mundo nasa akin na, ang sakit pa rin. Ang salitang Boplax nananatili pa rin. Tumigil si Ethan. Pinagmamasan siya ng maigi. Alam mo, hindi mo na kailangan dalhin yan sa puso mo ng ganito. Tingnan mo kung nasan ka na. Lahat ng yon, ginawa mo ring motibasyon. Umiti si Leia ng bahagya, pero may halo ang emosyon. Oo, alam ko. Pero minsan kahit gaano ka ka-successful, may mga alaala na hindi lang basta mawawala. Dinala siya ni Ethan sa terrace ng hotel kung saan ginanap ang awarding ceremony. Mula doon makikita ang buong skyline ng Singapore. Maliwanag ang ilaw, puno ng buhay at pagkakataon. Nakita niya mga bata na nakatanggap ng scholarships mula sa kanyang foundation, ang mga pamilya na natulungan, at mga bagong proyekto na unti-unting nabubuo sa ilalim ng pangungunan niya. Leia, sabi ni Ethan habang nakatitig sa lungsod, tingnan mo, lahat ng pinaghirapan mo ay nagbunga. Ang mga bata, ang mga pamilya, hindi nila alam na anonymous ang puso na tumulong sa kanila. Pero sapat na yon, hindi ba? Huminga si Leia ng malalim. Oo, pero minsan gusto kong sabihin sa kanila na ako yung tumulong. Tumango si Ethan. Siguro darating ang panahon, pero ngayon, mas mahalagang epekto kesa sa pagkilala. Tahimik silang dalawa habang ang hangin ay malamig at maamo sa mukha ni Leia. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang tunay na tagumpay. Hindi iyon nasusukat sa pera, awards o pagkilala. Ang tagumpay ay nasusukat sa kung paano niya naibalik ang pag-asa sa ibang tao. Lumipas ang ilang buwan at bumalik si Leia sa Pilipinas para suriin ang mga proyekto ng foundation na pinondohan niya bilang Anonymous Heart. Dumating siya sa dorm ng kanyang half-sisters. Nakangiti habang tinitingnan silang nag-aaral ng tahimik. Hindi nila alam na siya nagbabayad ng tuition, nag-aasikaso sa kanilang scholarship at nagbabantay sa kanila kahit malayo. Napangiti si Leia sa sarili. Hindi naman nila kailangang malaman. Ang mahalaga may pagkakataon silang maabot ang pangarap nila. Bulong niya. Sa opisina naman ng foundation, nakaupo siya sa harap ng computer. Nire-review ang reports. Nakita niya ang mga batang natulungan, ang mga pamilya at ang mga bagong proyekto. Sa bawat larawan, may ngiti, may pag-asa, may bagong simula.
Ngunit kahit sa gitna ng tagumpay, may bakas pa rin ng lungkot sa puso niya. Minsan habang nag-iisa sa opisina ay napapailing siya sa isip. Boplax. Ang salitang iyon ay hindi matanggal-tagal sa kanyang isip. Paulit-ulit na bumabalik. Kahit ilang taon pang lumipas. Kahit ilang milyong pera at awards ang naipon ko. Naroon pa rin. Dumating si Ethan na may hawak na tasa ng kape. Leia, nakikita ko na iniisip mo pa rin yon. Pero tandaan mo, ang lakas mo ngayon ay hindi lang dahil sa hindi ka nakilala noon. Ang lakas mo ay dahil sa ginawa mo sa sarili mong buhay at sa buhay ng iba. Tumango si Leia, may ngiti, may luha sa mata. Alam ko, pero minsan masakit pa rin. Hindi mo maiwasang maalala mga taong minsan hindi naniniwala sa'yo. Huwag mong gawing bigat ang nakaraan. Gamitin mo bilang gasolina, sabi ni Ethan. At tingnan mo, sa bawat batang natutulungan mo, sa bawat pamilyang nabibigyan mo ng pagkakataon, binabalik mo ang tamang mundo sa sarili mo at sa kanila. Huminga si Leia ng malalim. Tumitig siya sa city skyline sa labas ng bintana, sa mga ilaw na kumikislap, sa mga taong abala sa sariling buhay, at napangiti siya ng dahan-dahan. Siguro'y tama ka, bulong niya. Siguro ang tunay na tagumpay ay hindi kung sino nakakaalam kung anong ginawa mo. Ang tunay na tagumpay ay kung paano mo binago ang buhay ng iba at ang sarili mo. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa terrace ng opisina, hawak ang tasa ng kape, napatingin siya sa buwan. Maliwanag at tahimik. Ramdam niya ang kapayapaan sa loob niya. Ang kapayapaan nagmula sa sariling sakripisyo, sariling tapang at sariling puso. Si Leia mula sa batang pinalaya sa tinawag na Boplax, ngayon ay simbolo na ng tagumpay. 12 taon na ang lumipas mula nang pinalaya si Leia mula sa kanilang bahay. Marami nang nangyari. Sakripisyo, hirap, tagumpay at lihim na kabutihan para sa iba. Ngunit sa araw na ito, isang imbitasyon na nagdala sa kanya pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang alumni reunion ng high school. Habang naglalakad sa runway ng private jet, napahinto si Leia sandali. Nakatingin siya sa malawak na panorama ng kanilang lungsod. Ang liwanag ng hapon, ang hangin na may amoy ng dagat, at ang tunog ng engine ng jet na unti-unting humihina. Ready ka na ba, Leia? Tanong ng pilot. Tumango siya na may ngiti sa labi. Oo, simulan na natin. Paglapag sa kanilang school grounds, napansin niya ang mga pamilyar na mukha. Mga kaklase, guro at bisita. Lahat ay may ngiti, may kwento. Ngunit may isa siyang layunin. Ang makita ang kanyang ina at maramdaman ang sariling tagumpay. Sa lobby ng alumni hall, naroon si Amelia. Nakasuot ng eleganteng damit, kasama ang dalawang anak niyang sina Trina at Jasmine. Tahimik silang nag-uusap. Tila baabala sa sariling mundo. Ngunit nang makita ang jet na paparating sa tarmac, napatingin sila. Sino ba yun? Bulong ni Trina. Parang bagong dating lang eh. Sagot naman ni Jasmine. Hindi nila namalaya na ang batang dati nilang pinagtatawanan at iniisip na Boplax ay nakalapag na sa harap nila. Si Leia, naka-designer coat at sunglasses. May hawak na briefcase. Elegante pero simple. Sa paglapag ng jet, bumaba si Leia ng may dignidad. Ang bawat hakbang niya, ramdam ang kumpiyansa. Hindi na siya ang batang tahimik, matamlay at natatakot. Siya na ngayon ang milyonaryang CEO na kilala sa buong Asia bilang philanthropist. Tahimik silang nakatitig. Si Amelia ay nagulat. Hindi siya makapaniwala. Leia? Bulong niya sa sarili at halatang napahiya. Si Trina at Jasmine ay nakangisi. Sabay tinitingnan ng ina at ang kaibigang minsang pinagtawanan nila. Ang dating batang walang boses ngayon ay nasa harap nila, matagumpay at makapangyarihan. Lumapit si Leia sa entrance hall. Inayos ang coat at ngumiti ng mahinahon. Magandang hapon po. Bati niya sa mga guro at kaklase. Marahil hindi nila alam, pero ang bawat ngiti niya ay may kwento ng sakripisyo at tagumpay. Habang naglalakad siya sa red carpet, naalala niya ang bawat gabi sa dorm, ang trabaho sa diner,
ang scholarship ni Don Ramon at ang lihim na tulong sa mga kapatid niya. Lahat ng yon ang nagdala sa kanya sa puntong ito. Tumayo si Amelia sa isang gilid at nakatingin sa kanya. Halatang hindi niya alam kung anong sasabihin. Leia, ang laki na ng narating mo. Nanginig ang boses niya. Tahimik si Leia. Tiningnan ng ina ng diretso sa mata. Hindi siya galit. Hindi rin mapanghusga. Ngunit ramdamang tensyon ng nakaraan. Minsan naririnig niya pa rin ang ulo ang sigaw noon. Ngunit ngayon, iba na ang pakaramdam na bumabalot sa kanya. Ang sakit noon ay napalitan ng tagumpay. Salamat, ma. Wika ni Leia. Tahimik na halos pabulong. Dahil kahit na minsan na hindi mo ako pinahalagahan, napatunayan ko sa sarili ko at sa mundo na kaya ko. Napangiti naman si Amelia, ngunit may halong hiya at pagkamangha. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Leia, hindi ko alam. Ngumiti si Leia at inikot ang tingin sa hall. Maraming lumapit na kaklase, guro at bisita. Nagpakita ng respeto at paghahanga. Ramdam niya ang paggalang na dati ay wala. Sa tabi niya naroon si Ethan. Tahimik na nakatingin at nakangiti. Ang ganda na ng achieve mo, Leia. Sabi niya. Hindi lang pera, hindi lang title, kundi lahat ng buhay na natulungan mo. Ngumiti si Leia, medyo nahihiya. Salamat, Ethan. At salamat din sa lahat ng naging bahagi ng journey ko. Sina Trina at Jasmine kahit may halong sorpresa at kaunting inggit ay lumapit rin. Leia, wow! Ang ganda ng buhay mo ngayon. Sabi ni Trina sabay tiningnan ng designer bag at elegante niyang dress. Tahimik si Leia, ngumiti lang at sinabing, salamat. Pero huwag kayong mag-aalala. Hindi ako nagbago. Tayo nagkikita lang ngayon para magdiwang, hindi para magtalo. Habang nagaganap ang reunion, napapansin ni Leia ang mga batang nagkukwentuhan sa paligid. Mga guro na nakangiti at mga kaklase na natutuwa sa kanyang tagumpay. Sa bawat ngiti at tawa, ramdam niya na may closure na siya sa nakaraan. Ang sakit, pangungutya at pagkakahiwalay sa ina at pamilya ay bahagi na lang ng kanyang kwento. Sa huling bahagi ng reunion, lumapit siya sa stage at nagbigay ng maikling mensahe. Sa lahat ng kabataang minsan ay pinagsabihan na wala silang mararating, tandaan ninyo, ang buhay ay hindi nasusukat sa kung sino ang naniniwala sa inyo. Bagkus ay nasusukat ito sa kung paano kayong bumangon, sa kung paano kayo tumulong sa iba, at sa kung paano nyo minahal ang sarili ninyo. Tahimik ang lahat. Ramdam ang bigat at inspirasyon ng kanyang mga salita. Sa labas ng hall, huminga si Leia ng malalim. Humarap siya sa skyline ng lungsod. Malamig ang hangin sa mukha at ngumiti ng malawak. Ang reunion na ito ay hindi lamang para sa pagkikita, kundi para sa pagtatapos ng kabanata. Isang pagtatapos ng sakit at simula ng buhay na puno ng tagumpay at dignidad. Matapos ang ilang sandali ng mga pagbate, tawanan sa alumni reunion, si Leia ay nakatayo sa gilid ng hall. Tahimik na pinagmamasan ng mga kaklase at guro na nagkukwentuhan. Ang pakiramdam ng tagumpay ay ramdam niya na. Ang bawat taon ng hirap, sakripisyo at pagtulong sa iba ay tila nagbunga ng kaganapan. Ngunit sa isang iglap, naputol ang magandang daloy ng gabi. Lumapit si Amelia, nakadamit na elegante, may hawak na cocktail glass. Ang mga mata niya ay malamig at halatang may galit pa rin na hindi nawala sa paglipas ng panahon. Leia, panimulang tawag niya na may bahagyang pahiwatig ng pangungutya sa tono. Tumigil si Leia sa pag-inom ng tubig at tumingin sa ina. Ma? Hindi na naghintay si Amelia. Sa harap ng maraming tao, mga kaklase, guro at mga bisita ay sinabi niya. Mayaman ka nga, pero bastos ka pa rin. Napakayabang mo. Tumahimik ang paligid. Halos lahat ay napatingin. Nagulat at hindi makapaniwala sa ginawa ni Amelia. May mga kung anong bulong at tinginan mula sa mga kaklase. Si Leia naman sa kabila ng sakit na naramdaman ay nanatiling composed. Hindi siya sumagot sa galit o insulto. Tahimik siyang tumayo. Iniangat ang ulo. Hinawakan ang hawak niyang clutch bag. Ramdam niyang lahat ng mata sa kanya.
Pero sa puso niya, alam niya ang kanyang dignidad ay hindi basta-basta maaapektuhan ng salita ng iba, lalo na ng taong minsang hindi naniwala sa kanya. Ma, panimula ni Leia. Malumanay ngunit may kaunting pabulong ng emosyon sa boses. Kahit isang beses lang sana, sabihin mong proud ka sa akin. Napatingin si Amelia, hindi siya makapagsalita. Halos makita sa mukha niyang pagkabigla sa simpleng sinabi ng anak. Hindi to galit, hindi rin utos. Isang simpleng pahayag ng damdamin na matagal nang pinipigilan. Tahimik na lumingon si Leia at naglakad papunta sa terrace ng hall kung saan makikita ang malawak na tawawin ng lungsod. Ang hangin ay malamig, may dalang halimuyak ng mga bulaklak mula sa garden sa ibaba. Huminga siya ng malalim. Iniwan ang ingay sa loob ng hall sa likod. Dumating si Ethan, tahimik na nakatabi sa kanya. Leia, sabi niya na mahinahon. Alam kong mahirap harapin ang nakaraan, lalo na kung ganitong pag-uugali ng iba. Ngumiti naman si Leia, ngunit may halong lungkot sa mata. Alam mo, Ethan, kahit ilang taon ang lumipas, kahit milyonaryo na ako, may sakit pa rin sa puso ko na dulot ng mga salitang yon. At minsan, gusto ko na nga lang marinig ang simpleng, I'm proud of you, mula sa taong dapat unang nagmahal at naniwala sa akin. Tumango si Ethan, hinawakan ang braso niya. Leia, minsan hindi natin makukuha ang gusto natin sa iba. Pero tingnan mo, nakamit mo ang lahat. Independence, tagumpay, respeto, at higit sa lahat, naibalik mo ang tunay mong buhay sa tama. Ngumiti si Leia, tumitig ang ilaw ng lungsod. Alam ko, pero ibang sakit kapag galing ito sa iyong ina. Ibang dating, ibang damdamin. Tahimik silang tumambay sa terrace. Ramdamang malamig na hangin na tila nagpapakalma sa bawat emosyon. Sa puso ni Leia, alam niya na hindi niya na kailangan pang pagpatunay sa ina o sa sino man. Ang ginawa niya para sa sarili at sa iba ay sapat. Hindi man sa opinyon ng iba, kundi sa kabutihan ng kanyang pinapakita. Lumipas ang ilang sandali at bumalik sila sa hall. Sa paligid, patuloy ang tawanan at kwentuhan. Ngunit si Leia ay tila may sariling mundo. Hindi niya pinansin ang insulto. Sa halip, nakangiti siya sa mga taong tunay na bumate at humanga sa kanya. Dumating si Trina at Jasmine. Medyo mahiyang lumapit. Leia, ang tagumpay mo talaga. Wow! Sabi ni Trina na halatang hindi alam kung anong sasabihin. Ngumiti naman si Leia, may halong lambing at respeto. Salamat. Masaya ako na narito kayo para magdiwang at hindi para magtalo o magbulungan. Tahimik silang naglakad sa buffet table habang si Leia naman ay pinapansin ang mga batang alumni na tila inspiradong tingnan siya. Ang nakaraan, ang insulto, ang pangungutya ay naging simpleng paalala ng lakas na nakuha niya mula sa sariling tapang at sipag. Habang nagtatapos ang reunion, lumapit si Ethan sa tabi niya. Leia, nakikita mo ba? Kahit hindi naging proud ang iba, nagawa mo pa rin ang tama. At higit sa lahat, pinakita mo sa mundo kung sino kang talaga. Tumango si Leia, huminga ng malalim at ngumiti ng buong puso. Oo, at ngayon alam ko na kahit gaanong kasakit ang salita ng iba, hindi nito mababagong tagumpay at dignidad ko. At iyon ang tunay na sukatan ng lakas. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ramdam ni Leia ang panatag na siya. Panatag sa sarili, panatag sa nakaraan, panatag sa hinaharap. Hindi niya kailangan ng pang-approval ng ina o ng sino man. Ang sarili niyang tagumpay, kabutihan at tapang ang sapat para sa kanya. At sa huling tingin niya sa hall, napangiti siya. Si Leia mula sa batang pinalayas ngayon ay isang milyonarya ng CEO. Matapos ang unang tensyon sa alumni, hindi pa rin natanggal ang bigat sa pagitan ni Leia at ng kanyang ina. Si Amelia, hindi raw kasi sapat ang inang tagumpay at dignidad ng anak. Kailangan pa nitong patunayan. Sa paraang nakakalait at nakakaapekto sa emosyon. Isang gabi, habang nakaupo sa private lounge ng reunion hall, lumapit si Amelia sa mesa kung saan nakaupo si Leia. Kasama ang mga kapatid na sina Trina at Jasmine. Nakita ni Leia ang matalim na tingin ng ina at ramdam niya kaagad ang hangarin sa mga salita nito. Leia,
Panimula ni Amelia. Halatang may halong pahiwatig ng galit at hamon. Kung talagang magaling ka, patunayan mo. Mag-business proposal kayo ni Trina. Tingnan natin kung sinong mas matalino at karapat-dapat sa atensyon ng pamilya at ng school board. Napatingin si Trina. Halatang naiinis ngunit may halong excitement. Wow, Leia. Mukhang may challenge na tayo sabi niya at bahagyang mayabang. Tahimik si Leia pero ramdam niya ang kirot sa puso. Hindi niya mawari kung galit ba, lungkot o pagkabigo ang nararamdaman niya. Business proposal? Bulong niya sa sarili. Iniisip ang hirap at tagumpay na pinagsamahan niya sa foundation at humanitarian work niya. Lumapit si Amelia. Tiningnan ng anak na parang sinusuri. Oo, Leia. Kung gusto mo ako mapasaya, ipakita mo na karapat-dapat ka sa pagmamahal ko. Ipakita mo na mas matalino ka kesa sa kapatid mo. Tahimik si Leia sandali. Huminga ng malalim. Ramdam niya ang tensyon sa paligid. Ang tingin ng mga kaklase, ng mga guro, at kahit ng ilang bisita. Ngunit sa loob niya, alam niya na may prinsipyo siya. Hindi siya gagawa ng kahit ano para lang sa pagpapakita ng superiority. Ngunit may halong determinasyon sa kanyang boses. Tumango siya. Kung yan ang paraan para mahalin mo ako, ma, gagawin ko. Sabi niya, may halong galit at lungkot, ngunit buong tapang. Kinabukasan, nag-set up ng meeting ang reunion committee para sa challenge. Sa isang malaki at modernong conference room, nakaupo si Leia sa isang table. May laptop at document sa harap. Sa kabilang table naman, nakaupo si Trina. May designer notebook at tablet. Handa rin para sa kanyang presentation. Tahimik na tinitingnan ng mga guro, alumni at ilang bisita ang dalawang kabataan. Ramdam ang tensyon sa bawat galaw at ngiti, bawat pagkumpas ng kamay, bawat pagpitik ng laptop. Nagsimula si Trina na may kaunting yabang. Ang proposal ko po ay para sa pag-expand ng aming school program sa corporate partnerships, mas maraming sponsors, mas maraming projects, mas maraming exposure sa market. Sabi niya ng malinaw at may confidence. Ngumiti si Leia. Kinilalang galing ng kapatid sa pagpapakita. Pagkatapos, inihanda niyang sarili at nagsimula. Ang proposal ko naman po, nakafocus sa sustainable community development na may measurable impact. Hindi lang marketing o exposure ang sukatan, kundi ang tunay na pagbabago sa buhay ng mga tao. Lahat ng bata, pamilya at komunidad na makikinabang. Tahimik ang room. Maraming humanga sa approach ni Leia. Malinaw, may puso at may konkretong plan. Nakita niya ang halong pagkamangha sa mga mata ng iba. Habang nagpatuloy ang presentation, pinakita ni Leia ang mga datos, case studies at halimbawa ng epekto ng kanyang work sa foundation. Nakita rin ang mga growth ng beneficiaries, ang sustainability ng project at ang potential para ma-replicate sa ibang lugar. Si Trina, kahit na may technical points at kaunting flashy visuals, halatang nahihirapan sa real-world impact na ipinakita ni Leia. Tumigil sandali, tumingin sa ina at ramdam ni Leia ang pressure na dulot ng competition. Matapos ang parehong proposal, lumapit si Amelia upang magbigay ng feedback. Ngunit sa halip na purihin ang anak na minsang pinalaya, sinabi niya, Leia, impressive. Pero baka sa dami ng ideya mo, malito ka sa practicality. Gina, simple at diretsong approach mo. Napabuntong hininga si Leia. Ramdam ang sakit sa kanyang puso. Ngunit sa loob niya, alam niya na hindi yun ang sukatan ng tagumpay niya. Hindi niya kailangan ng papuri ng ina para patunayan ang sarili sa mundo. Tumayo siya, dahan-dahan at tiningnan si Amelia. Ma, kahit anong sabihin mo, hindi ko nahihingi ng approval mo. Pero ginawa ko to, hindi para sa'yo, kundi para sa mga taong talagang makikinabang. At iyon ang pinakamahalaga. Tahimik ang lahat. Maraming bisita ang napatingin sa kanya. Napahanga hindi lang sa intellect, kundi sa maturity at puso niya. Si Ethan naman na nakatabi sa gilid, ngumiti ng malawak. Leia, nakikita mo? Hindi mo kailangan ng validation. Ang ginawa mo ay sapat na para sa sarili mo at sa iba. Huminga si Leia ng malalim. Alam ko. At ngayon,
Masaya ako na nagawa ko ng tama. Kahit galit o selos ang nararamdaman ng iba, alam ko sa puso ko na nagbigay ako ng impact. Ang competition ay nagtapos at ang room ay napuno ng applause para sa dalawang kabataan. Ngunit si Leia sa kabila ng inggit at panghuhusga ng ina ay panatag. Panatag sa sarili, panatag sa prinsipyo, at panatag sa katotohanang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa papuri o approval ng iba, kundi sa epekto at kabutihan ng ginawa mo. Habang umaalis sa conference room, tumitig siya sa skyline ng lungsod sa labas ng bintana. Ang liwanag ng araw ay sumasalamin sa bawat pangarap at sakripisyo na nagdadala sa kanya sa puntong ito. Matapos ang kompetisyon sa alumni reunion, hindi pa rin nawala ang tensyon sa pagitan ni Leia at ang kanyang ina na si Amelia. Sa halip ay lumalim ang galit at inggit sa puso ng ina, na ngayon ay nag-focus pa sa pagpapalakas ng kanyang anak na si Trina. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang pagkakataon na ipakita ni Leia ang kanyang kakayahan sa mas malaking entablado. Isang charity project sa bayan, kung saan inaasahan ng lahat na makikilala ng mga innovative youth leaders. Kasama niya sa paghahanda si Ethan, matagal ng katuwang at kaibigan sa lahat ng humanitarian endeavors. Leia, ready ka na ba sa presentation? Tanong ni Ethan habang nakaupo sa small meeting room, puno ng sketches, charts at project proposals. Tumango si Leia, may determinadong ngiti. Oo, sigurado ako Ethan. Gagawin natin to ng tama. Para sa mga taong makikinabang, hindi para sa papuri. Pinag-aralan nila ang lahat ng detalye ng proyekto, ang logistics, budget, volunteer coordination at measurable outcomes para sa mga beneficiaries. Ang presentation ay malinaw, konkretong solusyon sa problema ng mga local na community at may heart-driven approach na magpapakita ng tunay na epekto ng proyekto. Sa kabilang banda, si Trina na tinutulungan ni Amelia ay may ibang plano. Hindi niya alam na kahit anong preparasyon ni Leia ay magiging hadlang ang panlilinlang. Sa tulong ng ina, pinaganda ang presentation ng sobra. May flashy graphics, may simpleng datos na pinalakas ng exaggeration, at may script na nakaka-impress sa crowd. Dumating ang araw ng event. Ang town hall ay puno ng mga bisita, mga mayor, media, local businesses at mga volunteers. Ang excitement at tensyon ay namdam sa bawat sulok. Si Leia, kasama si Ethan, ay tahimik na naghahanda sa backstage. Leia, huwag ka mag-aalala, sabi ni Ethan hawak ang kamay niya. Totoo ang ginagawa natin. Malinaw ang impact natin. Huwag mo hayaan ang panilin lang nila na magbago ng sarili mong tiwala. Ngumiti si Leia, huminga ng malalim at naglakad papunta sa stage. Salamat Ethan. Para sa mga taong nangangailangan, ito ang pinakamahalaga. Nang magsimula ang presentations, si Trina ang naunang tinawag. Sa unang tingin, napahanga ang crowd. Maganda ang slides, maayos ang daloy at halatang may support mula sa pamilya. Nang bumaba siya, si Amelia mismo ang nagbigay ng papuri. Trina, ikaw ang tunay kong ipinagmamalaki. Tumahimik ang paligid. Maraming mga bisita ang napatingin kay Leia. At sa puso niya, ramdam niya ang kirot. Hindi lang dahil sa panilin lang, kundi dahil sa salita ng ina. Ang pagpapakita ng pagmamalaki sa kapatid niya, habang siya naman na naglaan ng totoong effort at puso ay hindi napansin. Tahimik na tumayo si Leia, hinawakan ng microphone at tumingin sa crowd. Maraming salamat sa pagkakataong to, panimula niya. Malumanay pero may determinasyon sa tinig. Ang project na inihahain ko ngayon ay hindi para sa sariling kapurihan, kundi para sa mga batang walang resources at oportunidad. Para sa kanila, bawat effort ay may puso, hindi para sa papuri. Nagulat ang crowd sa sincerity ni Leia. Hindi maganda ang graphics o flashy slides, ngunit ramdam ang authenticity at commitment niya. Habang nagpapatuloy ang presentation, ipinakita niya ang mga datos, testimonials mula sa mga beneficiaries at mga konkretong plano para sa sustainability ng proyekto. Nakatingin si Amelia mula sa gilid
Halatang naiinis at hindi na masyadong makapaniwala sa impact na ipinapakita ni Leia. Habang lumalalim ang presentation, napansin ng madlaang passion at integridad ni Leia. Ang isang project na may tunay na puso ay mas makahulugan kesa sa magarbong palabas na inihain ni Trina. Pagkatapos ng presentation, nagkaroon ng open Q&A. Maraming local leaders at business representatives ang nagtatanong. At sagot ni Leia ay malinaw. May datos at may heart-driven approach. Halos lahat ng audience ay humanga at nagbibigay ng papuri. Si Ethan na nakatayo sa gilid ng stage ay ngumiti at tumingin kay Leia. Nakikita mo, hindi nila kayang kopyahin ang puso mo. Hindi kayang ipagmalaki ang integridad na ipinakita mo. Huminga si Leia ng malalim. Ramdam ang tamang desisyon. Salamat, Ethan. Totoo nga. Kahit ano pang panlilin lang, hindi nito mababago ang tama at totoo. Matapos ang evaluation, bumaba si Leia sa stage. Ang judges ay nagbigay ng comments. At malinaw sa lahat, ang tunay na impact ay sa project ni Leia. Hindi nakaligtas sa mga tao ang sincerity at passion niya. Si Trina, bagamat nagpakitang gilas, ay hindi nakakuha ng parehong recognition. Si Amelia naman, bagamat nagulat, ay hindi nagpakita ng emosyon sa harap ng audience. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang kahusayan ng anak na si Leia. Hindi niya maikakailang totoong epekto na ipinakita ni Leia. Isang aral na hindi nasusukat sa yabang o panlilin lang, kundi sa tunay na pagkilos para sa kapwa. Tahimik na naglakad si Leia papalayo sa stage. Kasama si Ethan, ang madla ay patuloy na pumapalakpak at humahanga. Ramdam niya sa puso niya ang tamang tagumpay. Hindi kailangan ng papuri ng ina o ng sino man. Sapat na ang impact at kabutihang ginawa niya. Leia, sabi ni Ethan habang hawak ang kamay niya. Ang totoong panalo hindi sa flashy presentation, kundi sa integrity ng puso na ipinakita mo. Alam mo, Ethan, tama ka. Kahit ilang insulto pa o panlilin lang ang dumating, sapat na ang tama at totoo sa puso ko. Matapos ang panlilin lang at pagkukunwari sa charity event, hindi na napigilan ni Leia ang bigat ng damdamin. Ang saya ng tagumpay ay napalitan ng lungkot at panghihina. Kahit gaano niyang subukang itago ang emosyon, ramdam niya ang kirot sa puso. Isang kirot na dulot ng ina niyang si Amelia at nang patuloy na panghuhusga sa kanya. Hindi niya hinarap ang mga tao ng huling papuri. Hindi niya sinalubong ang mga guro o judges pagkatapos ng evaluation. Sa halip, mabilis siyang lumabas ng venue. May hawak na clutch at laptop bag. At ang hakbang niya ay mabilis at puno ng tensyon. Paglabas niya sa parking area, tumambad sa kanyang malakas na ulan. Walang dala kundi ang sarili niyang luha at emosyon. Si Leia ay tumakbo palabas. Ang ulan ay sumasalubong sa bawat hakbang niya. Ang bawat patak ng tubig sa mukha niya ay tila sumasabay sa bigat ng damdamin. Ang sakit ng pagkakaila, ang pangulila at ang pangarap na minsang iniwan ng kanyang ina. Bakit ba ganito? Bakit kailangan ganito? Bulong niya sa sarili habang tinatabunan siya ng ulan. Sana man lang, isang beses maramdaman kong anak niya ako. Tahimik siyang naglakad sa basang kalsada. Bawat hakbang ay tunog sa katahimikan ng gabi. Ang ilaw ng street lamps ay kumislap sa mga patak ng ulan, nagbibigay ng malamlam na glow sa paligid. Ramdam ni Leia ang lungkot at sa bawat hakbang, tila lumalayo siya sa lahat na nakapaligid sa kanya. Mga taong inaasahan niyang susuporta. Ngunit tila hindi pa rin nakikita ang tunay niyang halaga. Biglang may marinig siyang mabilis na hakbang sa likod. Tumingin siya at nakita si Ethan. Basa rin ngunit tahimik. Nagmamadali upang abutin siya. Leia! Sigaw niya na may halong concern at pangamba. Si Leia ay umiiyak ngayon sa ulan. Hindi agad sumagot. Ang puso niya ay puno ng sakit. At sa bawat patak ng ulan na bumabagsak sa mukha niya, ramdam niya ang bigat ng pagkakahiwalay at pangungulila sa ina. Lumapit si Ethan. At mahigpit siyang niyakap. Pinapawi ang hangin sa paligid. Leia, hindi mo kailangang patunayan sa kanilang halaga mo. Sabi niya na mahinahon at puno ng pangunawa. Tumigil si Leia sa paglakad at ang kanyang katawan ay nanginginig. Pero Ethan,
Bawat beses na tinitingnan ko sila, bawat beses na naririnig ko ang yabang nila at ang pagkukunwari ng ina, pakiramdam ko, wala akong halaga sa mata nila. Ang tagumpay ko parang hindi nila nakikita. Bulong niya, halatang umiiyak. Hinaplos ni Ethan ang likod ni Leia. Tahimik lang. Pinapayagan siyang maglabas ng lahat ng emosyon. Leia, nakikita kita. Nakikita ko ang lahat ng pinaghirapan mo. Lahat ng hirap mo. Lahat ng kabutihan mo. At iyon ay sapat na. Hindi mo kailangan ng approval na para maging mahalaga o matagumpay. Tumigil si Leia. Hinawakan ang mukha niya at pinahid ang mga luha. Habang ramdam niya ang malamig na hangin at ulan na sumasabay sa emosyon niya. Alam mo, Ethan, kahit gaano ako naging malakas sa trabaho, sa foundation, sa mga bata, iba pa rin ang pakiramdam kapag ang iyong ina hindi ka pinapahalagahan. Alam ko, Leia, sagot ni Ethan at matyagang nakatingin sa kanya. Ngunit ang halaga mo, hindi nakabase sa pagmamahal o papuri ng ibang tao. Ang halaga mo ay sa kung sino ka, sa kung ano ang nagagawa mo, at sa mga pusong natutulungan mo. Tahimik silang naglakad sa kalsada, basa hanggang buto. Ngunit ramdam ni Leia ang unti-unting pag-alis ng bigat sa kanyang dibdib. Ang ulan ay parang naglilinis ng pait at lungkot. Nagbibigay daan para sa kapayapaan sa kalooban niya. Ethan, salamat. Bulong niya na huminga pa ng malalim. Siguro minsan kailangan lang talagang maramdaman ng sakit para mas ma-appreciate ang sarili mo at ang mga taong tunay na naniniwala sa'yo. Ngumiti si Ethan, hinawakan ng kamay ni Leia at sabay nilang tinapik ang malamig na kalsada sa bawat akbang. Tama ka, Leia, at tandaan mo, ang tunay na lakas mo ay hindi nasusukat sa approval ng ina o ng iba. Nasusukat ito sa tibay ng puso mo at sa kabutihang ginagawa mo sa mundo. Tumayo sila sa ilalim ng isang street lamp. Huminga ng sabay at ang ilaw ay kumikislap sa mga patak ng ulan na bumabagsak sa paligid. Sa sandaling iyon, ramdam ni Leia ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap. Ang kapayapaan na hindi mula sa papuri ng iba, kundi sa pagkilala sa sarili at sa tunay na epekto ng kaniyang kabutihan. Umiiyak man siya, ngunit sa mga luha ay may kasamang pag-asa. Ang nakaraan ay bahagi na lang ng kanyang kwento at ang hinaharap ay puno ng bagong simula. Sa tabi ni Ethan, ramdam niya na kahit anong unos o ulan, may kasama siyang tapat at tunay. Ang ulan ay huminto ng dahan-dahan at sa mga patak na naiwan sa kanyang buhok at mukha, nakangiti si Leia ng maluwang. Alam niya ngayon, ang kanyang halaga ay hindi matutukoy ng salita ng iba, kundi ng puso niya at sa mga taong tinutulungan niya. Sa kalsadang iyon, sa malamig at maagang gabi, si Leia ay nanindigan. Matatag, panatag at handa sa bagong kabanata ng buhay. Ilang araw matapos ang nakakalitong kompetisyon sa charity event, tahimik na nagbalik sa opisina si Leia. Ang kanyang office sa foundation ay maliwanag. Malinis at may mga dokumento at charge ng proyekto sa bawat sulok. Ang lugar na ito ang naging simbolo ng tagumpay. Pero higit sa lahat, simbolo ng sakripisyo at determinasyon. Habang inaayos niyang paper sa desk, narinig niya ang dahan-dahang pagkatok sa pintuan. Pwede ba? Tanong ng tinig na pamilyar sa kanya. Pumasok ka na, Jasmine. Sabi ni Leia at hinawakan ng kanyang tasa ng kape habang tinitingnan ng nakapasok na nakangiting si Jasmine. Tahimik si Jasmine sa loob. Ngunit halatang may dalang excitement at kaunting kaba. Tumayo siya sa harap ng desk ni Leia at nagbitaw ng tanong na nagpatigil sa paghinga ni Leia sandali. Alam mo ba? Panimula ni Jasmine at huminto sandali para tiyakin ang tamang salita. Ikaw palang Anonymous Heart na sponsor namin? Na ikaw palang nagbabayad ng tuition ko noon? Napanganga si Leia. Hindi agad makapaniwala sa sinabi. Ang mga taon ng tahimik niyang pagtulong na hindi sinabi kahit kanino ay biglang lumitaw sa harap niya. Sa bigbig pa ng isang anak na minsan ay kinalaban o ikunumpara sa kanya. Tumango si Leia, halatang umiiyak ang kanyang mga mata. Oo, iyon ako, Jasmine. Huwag mo sabihin kay Mama. Ayoko maramdaman niya may utang siya sa akin. Bulong niya, halatang may halong lungkot at ngiti.
Napatingin naman si Jasmine sa kanya. Halos hindi siya makapaniwala. Leia, bakit hindi mo sinabi noon? Bakit mo nilihim? Huminga naman si Leia ng malalim. Humarap sa bintana na may tanawin ng lungsod, habang ang liwanag ng araw ay sumisilip sa kanyang mukha. Jasmine, hindi ko naman ginawa yun para sa papuri o recognition. Ginawa ko yun dahil gusto kong makatulong. Gusto kong may pag-asa kayo. Kahit hindi ako naroon sa bawat araw ng buhay ninyo. Ang mahalaga, natuto kayong mangarap at magsikap. Paliwanag niya. Mahinahon ngunit puno ng damdamin. Tahimik na nakinig si Jasmine. Halata ang pagkagulat at unti-unting paghanga sa mga mata ni Leia. Leia, hindi ko alam na ganito kakabuti, sabi niya. Halata naman na paiyak sa emosyon. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng tagumpay mo hindi lang para sa sarili mo, para rin pala sa amin. Ngumiti si Leia, bahagyang nahihiya, ngunit may lambing sa tinig. Oo, at gusto kong malaman ninyo na kahit anong nangyari sa nakaraan, kahit magaanong kasakit ang mga salita o galit ng iba, may puwang pa rin para sa kabutihan at pagmamahal. Napatingin si Jasmine sa mata ni Leia at hindi maiwasan na mapaluha. Leia, patawad sa lahat ng hindi kita pinahalagahan noon. Sa tingin ko, ngayon ko lang naunawaan kung gaano kakabigat ang puso at tapang mo. At ngayon, alam ko na talagang hindi ka nalang basta Boblax o anak na hindi mahal ni Mama. Isa kang inspirasyon. Sabi niya at halatang lumabas ang kabutihan at pagmamahal sa puso niya. Tumayo si Leia, lumapit kay Jasmine. Jasmine, salamat sa pangunawa. Balong ni Leia, habang ang ulan ng nakaraang gabi at lungkot ay unti-unting napapalitan ng liwanag ng pag-asa. Ang mahalaga ngayon, alam niya na may taong palaging naniniwala sa inyo. Napangiti naman si Jasmine at sabay silang humingi sa labas ng bintana. Ang lungsod ay abala sa mga sasakyan at tao. Ngunit sa silid na iyon, tila ang oras ay huminto sandali. Ang nakaraan, ang lahat ng galit, selos at pangungutya ay nagmistulang bahagi na lamang ng aral at lakas na dala ni Leia. Leia, sabi ni Jasmine habang pinipilit pigilan ng luha. Ngayon ko lang nakita kung gaano kakabuti. At alam mo, kahit hindi mo sinabi noon, ramdam namin ang pagmamahal mo. Huminga si Leia ng malalim at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, ramdam niya ang kapayapaan. Alam mo Jasmine, minsan kailangan lang talagang magtiyaga at gumawa ng tama, kahit walang nakakakita. Ang totoong kabutihan, hindi nasusukat sa papuri o acknowledgement. Nasusukat ito sa epekto sa puso ng iba. Paliwanag niya habang nakangiti ng tahimik. Tahimik silang nagtagal sa opisina, nag-uusap at nagkakwentuhan na puno ng halakhak at kaunting emosyon ng silid. Bago umalis si Jasmine, lumapit siya kay Leia at hinawakan ng kamay niya. Leia, sana malaman mo, mas mahal ka namin kesa sa inaakala mo. At ngayon, alam ko na kahit gaanong kasakit noon, hindi ka nag-iisa. Tumango naman si Leia, bagyang napaiyak ngunit masaya. Salamat Jasmine. Ngayon mas lalo ka nang naiintindihan. Ang pagmamahal at kabutihan ay hindi lagi nakikita sa salita ng iba. Minsan sa tahimik na paraan, mas ramdam ang puso. Sa huling tingin ni Leia, sa pinalingap na kapatid, ramdam niya ang lakas ng pamilya. Isang lakas na hindi nakabatay sa papuri o pagkilala ng ina, kundi sa pagmamahal at pag-unawa ng isa't isa. Sa opisina, sa liwanag ng araw at sa katahimikan ng lungsod sa ibaba, nakangiti si Leia ng buong puso. Hindi dahil sa material na tagumpay, kundi dahil sa kabutihang ipinakita at nakilala ng kaniyang pamilya at tahimik at lihim na paraan. Ilang linggo matapos mabunyag ang lihim na tulong ni Leia bilang anonymous heart, unti-unti nagbago ang relasyon niya sa mga kapatid. Si Jasmine na dating may halong inggit at kapabayaan sa kanya ay nagsimulang ipagtanggol si Leia sa harap ng ina at ni Trina. Trina, tama na nga yung paninira sa kanya, sabi ni Jasmine sa isang family gathering. Hindi mo alam ang lahat ng ginawa niya para sa atin. Alam mo bang si Leia ang nagbayad ng tuition ko noon? At prinotektahan niya ako nang hindi mo alam. Napatingin si Trina,
Halatang nagulat at napikon. Ano? Si Leia? Ang Boplax na yon? Paano mo naman nasabing siyang tumulong sa'yo? Tahimik si Leia, nakatingin ng mahina. Pero ramdam ang pasasalamat sa kapatid. Hindi niya naman kailangan ng papuri o payo ng iba. Ang mahalaga ay naiintindihan siya ni Jasmine at nagbago ang dinamika ng pamilya. Ngunit sa kabila ng magandang pagbabago, biglang dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Sa isang gabi, habang nagbabalik si Leia mula sa opisina, naramdaman niya ang matinding panghihina. Ang kanyang ulo ay umiikot. Ang mga mata niya ay unti-unting namumuo ng luha at pagod. Ethan, hindi ko alam. Bulong niya habang bumagsak sa sahig. Dumulog siya sa apoy ng takot at pag-aalala. At hindi na nakalaban sa panghihina ng katawan. Ang ilong niya ay biglang dumugo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Agad na narinig ni Ethan ang sigaw ni Leia. Lumapit siya at dali-daling niyakap ang katawan nito. Sabay tawag ng ambulance. Leia, hold on, okay? Papunta tayong ospital ngayon. Hindi ka nag-iisa. Sabi ni Ethan. Hawak ang ulo ni Leia habang tinatanggal ang basang buhok mula sa kanyang mukha. Sa ospital, mabilis siyang dinala sa emergency room. Ang ilong ay patuloy na dumudugo at ramdam ni Ethan ang takot sa kanyang dibdib. Tahimik siyang nananalangin sa loob ng kanyang sarili habang hawak ang kamay ni Leia. Dumating ang isang doktor, may dalang medical chart at mahinahong tono. Ano nararamdaman ni patient? Tanong ng nurse sa kanya habang mabilis na inaayos ang mga kagamitan sa paligid. Bigla na lang siyang nanghina. Nahihilot dumugo ang ilong. Sagot naman ni Ethan na halos nanginginig rin sa kaba. Tumingin ang doktor kay Leia at nagbukas ng chart habang tahimik. Leia, kailangan nating magsagawa ng ilang tests agad. Ang sintomas nito, panghihina, madalas na nosebleed at iba pang signs sa indikasyon ng problema, posibleng sa kidney. Huminto si Ethan. Hawak ang kamay ni Leia na mas maigpit. Doc, ano pong ibig niyang sabihin? Tanong niya na halatang nag-aalala. Posible na natitirang kidney niya ay mahina na. Kailangan nating ma-diagnose ng mabilis at suriin ang options para sa treatment. Maaaring dialysis o transplant ang kailangan sa hinaharap. Paliwanag ng doktor. Malinaw at maingat sa pagpili ng salita. Tahimik naman si Leia. Nanginginig sa kama pero may tapang na lumalabas sa mata niya. Ethan, okay lang. Makakaya natin to. Bulong niya at bahagyang napapaiyak. Ngumiti naman si Ethan kahit ramdam niya ang takot at pangamba sa kalooban. Hindi mo kailangang mag-isa, Leia. Lagi ako nandito at haharapin natin to ng magkasama. Hindi ka nag-iisa, okay? Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang serye ng tests at pagsusuri. Bawat examination ay nagdadala ng kaba at takot. Ngunit ramdam ni Leia ang suporta ng pamilya. Si Jasmine ay palaging nasa tabi niya. Inaalagaan siya. Nagdadala ng pagkain at simpleng yakap na nagpapagaan ng stress. Leia, patawad sa lahat ng pagkukulang ko noon. Sabi ni Jasmine sa isang sandali na nag-uusap sila sa hospital room. Hindi ko alam na ganitong kalala ang pinagdadaanan mo. Sana noon mas naging mabuting kapatid ako. Huminga si Leia. Halatang naiiyak ngunit may ngiti. Jasmine, wala nang mali sa nakaraan. Ang mahalaga nandito tayo ngayon at nakikita ko na may pagbabago. Salamat sa pagmamahal mo. Ang araw-araw na gamutan ay mahirap, puno ng takot at uncertainties. Ngunit ramdam ni Leia ang pag-ibig sa paligid niya. Mula kay Ethan, kay Jasmine at sa mga taong totoong nagmamalasakit sa kanya. Ang sakit ay hindi hadlang sa kanyang determinasyon at sa pagtanggap sa pagbabago ng relasyon sa pamilya. Sa bawat paghinga, bawat patak ng luha at pawis, ramdam ni Leia ang lakas ng kanyang puso. Alam niyang hindi siya nag-iisa at sa kabila ng kahinaan ng kanyang kidney, mas malakas ang kanyang espiritu. Ang simpleng yakap ni Jasmine, ang matibay na hawak ni Ethan at ang suporta ng iba pang kaibigan ay nagbigay ng bagong pag-asa. Kahit ang sakit ay hindi niya kayang kontrolin, ramdam niyang may pagkakataon siyang makabangon muli. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa pamilya at sa mga taong naniniwala sa kanya. Tahimik siyang tumitig sa bintana ng ospital
Habang ang araw ay sumisilip sa labas at sa kanyang puso, ramdam niya ang unti-unting kapayapaan. Ang nakaraan ay bahagi na lang ng kwento, ngunit ang kasalukuyan at hinaharap ay puno ng bagong pag-asa at pagkakataon. Habang patuloy na ginagamot si Leia sa ospital, naramdaman ni Jasmine ang kaba at tensyon sa paligid. Hindi lang ito tungkol sa kalusugan ng kapatid niya. Ang damdamin niya ay halo ng takot at paghihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang sa nakaraan. Si Amelia sa kabilang banda ay tahimik na nakaupo sa waiting area, abala sa kanyang iniisip. Ang mukha niya ay puno ng kaba at pagtataka. Hindi naman maalis ang pakiramdam ng guilt sa mga nagdaang taon, lalo na sa paraan niya sa anak na pinaglaban niya ng hirap at galit. Lumapit ang doktor, may dalang medical chart at laptop. Nagbigay ng maingat na paliwanag. "Ma'am, may nais po akong ipakita." Sabi niya habang pinipilit manatiling kalmado. "Ito po ang medical record ng patient ninyo, Leia, at may natuklasan kami kamakailan na hindi pa natin nailalantad sa inyo." Napatingin si Amelia sa doktor, halatang nanginginig sa kaba. "Ano po yun, Doc?" Tanong niya na halos hindi naman makapaniwala sa nararamdaman. Bumukas ang doktor ng record at tiningnan ang mga entry. Mula 12 taon ang nakalipas. "Ma'am, kung hindi dahil sa donor niyo noong 12 years ago, hindi po sana mabubuhay kayo ngayon. Siya po yun, si Leia." Tahimik na nakatingin si Amelia sa screen at sa bawat salitang binigkas ang doktor, unti-unting bumukas sa kanyang lahat ng pangunawa. Ang mga taon ng galit, selos at pangungutya, tila biglang napalitan ng pagkabigla at pagsisisi. "Anak ko, siya nagligtas sa akin?" Bulong niya na halos hindi makapaniwala sa narinig. Ang tinig niya ay puno ng takot at gulat, ngunit halata rin ang simula ng pagsisisi at panghihinayang. Tahimik naman si Jasmine sa tabi niya, hindi makapaniwala sa mga natutunan. Ang dati niyang inggit at galit sa kapatid ay unti-unting napalitan ng pagkamangha. "Mama, si Leia pala yun?" Sabi niya ng mahinahon, hawak ang kamay ng ina. "Ang anak ko, ang anak na palaging sinasaktan at kinukumpara. Siya ang nagligtas sa akin." Pumikit si Amelia at halos hindi makapaniwala sa katotohanan. Ramdam niya ang bigat ng kasalanan sa puso niya. Ang lahat ng galit at pagkukulang sa anak ay bumabalik sa kanya sa isang iglap. Ang bawat salita niya noon na nagbibigay kirot kay Leia ay parang bumabalik sa kanyang puso ngayon, puno ng guilt. Tumayo siya, mabilis na nilapitan ang kama ni Leia. Pinisil niya ang kamay ng anak, halos hindi makapagsalita. "Leia, anak ko, paano? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon?" Tanong niya. Halatang luhaan na at nanginginig ang boses. Ngumiti naman si Leia ng mahina. Huminga ng malalim. "Ma, hindi ko ginawa yun para sa papuri. Gusto ko lang na matulungan ka. Kahit hindi mo pinahalagahan noon, ang mahalaga buhay ka ngayon. At yun ay sapat na para sa akin." Sabi niya na halatang may halong lungkot at lambing. Tahimik naman na nanood si Jasmine sa pagitan nila, habang naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik loob ng ina sa anak. Ang mga taon ng galit, paninira at pagkukulang ay tila naglaho sa ilang sandali. Pinapalitan ng muling pag-unawa at pagmamahalan. "Leia, patawad sa lahat." Bulong ni Amelia ng luhaan habang humahawak sa kamay niya ng mahigpit. "Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit at galit ko noon. Pero ngayon naiintindihan ko na. Anak ko, salamat sa buhay ko, sa pagkakataong mabuhay." Huminga si Leia ng malalim. Tinapik ang kamay ng ina sa mahinahong paraan. "Ma, hindi naman na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga nandito tayo ngayon. At alam ko, kaya nating harapin ang lahat ng nangyayari. Nagsabay-sabay." Si Jasmine naman ay ngumiti. Napaiyak din sa dami ng emosyon. "Leia, alam mo, ngayon ko lang mas nakita kung gaano kabigat ang puso at kabutihan mo. Ang lahat ng ginawa mo hindi lang para sa amin kundi para sa lahat ng mahalaga sa'yo. At ngayon ramdam namin yan." Sabi niya, hawak ang kamay ng kapatid. Tahimik na tumingin si Amelia kay Leia at sa mga sandaling iyon
Ang sakit at galit ay napalitan ng pagmamahal at pag-unawa. Ang anak na dati tinatawag na boplax at pinalayas, ang anak na tiniis ang galit at pagkukulang ng ina, ngayon ay nagligtas sa buhay niya. Hindi lang pisikal kundi pati sa puso at pagkilala sa tunay na kabutihan. Huminga ng malalim si Amelia. Itinutok ang mata kay Lea at napaiyak ng tahimik. Anak ko, sana noon nakita kita sa totoong halaga mo. Ngayon nakikita ko. Salamat sa lahat. Bulong niya at puno ng damdamin at pagsisisi. Si Lea sa kabila ng sakit at panghihina ay ngumiti. Ang katotohanan ay lumabas at sa unang pagkakataon, ramdam niya ang tunay na pagmamahal at pagkilala ng kanyang ina. Ang lahat ng sakripisyo, lahat ng pinaghirapan ay nagbunga ng kapayapaan. Hindi lamang sa kanyang puso kundi sa puso ng kanyang pamilya. Ang pamilya ay nagyakap ng sabay-sabay, may halong luha sa ngiti. At ospital na iyon sa gitna ng lamig at kuryente ng machine, ramdam nila ang init ng pagmamahalan at pag-asa. Ang nakaraan ay bahagi na lang ng kwento. Ang katotohanan ay nagbigay daan sa bagong simula. Tahimik ang ospital sa gabing iyon. Ang ilaw mula sa ceiling lamp ay banayad. Naglalaro sa mga dingding at sa bawat kagamitang nakapaligid sa higaan ni Lea. Ang hangin ay malamig, ngunit ramdam ang init ng damdamin sa loob ng silid. Si Amelia nakaluhod sa tabi ng higaan. Hawak ang kamay ng anak. Nanginginig at halatang umiiyak. Ang mga luha niya ay patak-patak, sumasalamin sa mga taon ng pagsisisi at panghihinayang. Matagal niya nang tiniis ang guilt at ngayon harap-harapan niya ito. Lea, anak, patawarin mo ako. Bulong niya na halatang nanginginig ang boses. Wala akong karapatang tawagin kang boplax. Wala akong karapatang saktan ka noon. Patawad, anak ko. Tahimik naman si Lea. Nanginginig ang katawan ngunit ang ngiti niya ay mahina. Ngunit puno ng kahulugan. Ma, ang tagal ko pong hinintay na marinig yan. Sagot niya na halos napapaiyak. Ngunit may liwanag sa mata. Salamat. At anak mo na ako ngayon. Ang mga salita ni Lea ay parang dumampi sa puso ni Amelia. Pinapawi ang lahat ng galit, selos, at sakit na itinabi sa loob ng maraming taon. Halos hindi niya naman maipaliwanag ang damdaming dumadaloy sa kanya. Halo ng lungkot, pagsisisi at pag-ibig na matagal niyang ikinubli. Tahimik na nakaupo si Jasmine sa tabi ng higaan, hawak ang kamay ng kapatid. Ang mga luha niya ay patak-patak din at sa bawat paghinga ni Lea, ramdam niya ang unti-unting pagkapayapa sa loob ng pamilya. Lea, mahal ka namin. Bulong niya, halatang hindi mapigilan ng damdamin. Si Ethan naman ay nakatayo sa kabilang gilid. Hawak naman ang kamay ni Lea na parehong init at lambay. Lea, nandito lang ako. Lagi ako nandito. Sabi niya na tahimik ngunit puno ng pagmamahal. Mahina na ang pulso ni Lea. Ang bawat paghinga niya ay mabagal at maingat. Ngunit sa kanyang ngiti at mga mata, ramdam ang kapayapaan. Ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang ina, ng kapatid at ni Ethan. At sa huling sandali, alam niya na nagbunga ang lahat ng sakripisyo at kabutihan. Huminga si Amelia ng malalim. Halos pilit na kontrolin ang emosyon. Lea, sana noon, mas naging mabuting ina ako. Bulong niya na may halong panghihinayang at luha. Pero ngayon ko lang naranasan ang tunay na anak ko. Salamat sa iyo, sa lahat. Si Lea ay bahagyang umiti, humihinga ng malalim. Hinaplos ang mukha ng ina. Ma, wala nang mali sa nakaraan ng mahalaga. Maramdaman ko ngayon ang pagmamahal mo. Salamat sa lahat. Tahimik silang nagtagal sa higaan ni Lea. Hawak ang kamay ng isa't isa. Ang oras ay tila huminto sa ospital na yon. Ang tanging naririnig na lang ay ang mabagal na tiktak ng relo at ang mahina ngunit makabuluhang paghinga ni Lea. Lumapit si Amelia ng mas malapit. Ang mukha niya ay punong-puno ng luha. Anak, sana noon mas naintindihan ko ang halaga mo. Patawad sa lahat ng pangungutya, sa lahat ng galit at sa lahat ng pagkukulang ko. Ma, wala ka nang kailangan pang ipagpaliban. Ang mahalaga ay naririnig ko ang salitang ito. Ramdam ko na ngayon.
Si Jasmine ay nimakap din kay Leia. Leia, salamat sa lahat ng ginawa mo Sa lahat ng pagmamahal mo, mahal na mahal ka namin. Si Ethan naman ay lumapit at tinaplos ang buhok ni Leia. Leia, sa bawat sandali, ramdam mo na ang pagmamahal ko. Lagi lang ako nandito para sa'yo. At sa huling sandali ni Leia ay puno ng pagmamahal, kapatawaran at pag-ibig. Ang sakit at kahinaan ay nang mistulang maliit na bahagi kumpara sa init at lambing ng pamilya sa paligid niya. Ang kanyang puso ay mapayapa at sa huling paghinga, ramdam niya na natupad ang lahat ng kanyang pangarap. Hindi man sa kayamanan o tagumpay, kundi sa pagmamahal at pagkilala ng kanyang ina at pamilya. Tahimik ang silid, puno ng luha at halakahak ng mga sandaling yon. Ang nakarahan ay bahagi lamang ng kwento. Ang katotohanan ay nagbigay daan sa pag-ibig, pagtanggap at kapayapaan. Sa huling titig ni Amelia, ramdam niya ang kabuuan ng pagmamahal at pagsisisi. Ngunit higit sa lahat, ang pasasalamat sa anak na naging ilaw sa kanyang buhay. Salamat anak ko. Salamat sa pagmamahal mo. Bulong niya sa hangin. Hawak ang kamay ni Leia habang ang huling paghinga ng anak ay dumampi sa puso niya. Isang sandali ng huling pag-ibig at kapatawaran na hinding-hindi malilimutan. Tahimik ang ospital sa mahabang gabi. Ang lamig ng hangin mula sa aircon ay tila bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ramdam ang init ng damdamin sa paligid ng higaan ni Leia. Ang mga ilaw ng monitoring equipment ay nagkikislapan, tulad ng mga bituin na nagbabantay sa kanya sa huling sandali. Si Amelia ay nakaluhod sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng anak. Hindi makapaniwala sa bawat hininga titig ni Leia. Ang kanyang mga luha ay patak-patak sa malamig na sahig. At bawat patak ay dala ng pagsisisi, pangungulila at pag-ibig na matagal niyang ikinuble. Si Jasmine nakatayo rin sa tabi, hawak ang kamay ng ina. At ang bawat paghinga ni Leia ay halata sa kanilang damdamin. Si Ethan nakayuko sa kabilang gilid. Tahimik ngunit hawak ang kamay ni Leia ng mahigpit. Hindi makapaniwala sa bigat ng gabi na ito. Ang gabi kung saan lahat ng sakit, galit at pangungutya ay nagtatapos. Ma, huwag ka na umiyak. Masaya na ako. Bulong ni Leia. Mahinahon ngunit may lamig na hangin sa paligid. Dahil sa huli, tinawag mo rin akong anak. Napaluha si Amelia. Hinaplos ang mukha ni Leia at pinisil ang kamay ng anak. Anak ko, Leia. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal mo. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko. Leia, mahal na mahal kita. Sabi naman ni Jasmine. Salamat sa lahat ng kabutihan at sakripisyo mo. Si Ethan ay lumapit rin. Leia, salamat sa pagkakataong makasama kita. Tahimik at huminga si Leia. Hinaplos ang mukha ng lahat ng mahal niya. Ang mga pulso niya ay unti-unting humina. Ngunit ang ngiti ay nananatili. Payapang nakangiti ng kapayapaan. Salamat sa lahat. Sa pagmamahal at sa pag-unawa. Pumikit siya at sa huling sandali, ang mukha niya ay puno ng katahimikan at pagmamahal. Ang kanyang espiritu ay tila lumilipad, malaya at payapa. Ang bawat taon ng hirap, pagkutsa at pangungulila ay napalitan ng pagmamahal at pagtanggap sa huling hininga. Makalipas ang ilang buwan, binuo ni Amelia ang Leia Heart Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ng mga batang itinakwil o nakalimutan ng kanilang mga magulang. Mga batang tulad ni Leia noon ay nangangailangan ng pagmamahal at pag-asa. Sa bawat opisina ng foundation, makikita ang mga larawan ni Leia. Ang kanyang ngiti na nagbibigay inspirasyon sa bawat batang tinutulungan. Ang bawat programa ay nakatuon sa edukasyon, kabutihan at pag-asa, mga aral na iniwan ni Leia sa mundo. Sa isang private jet na lumilipad sa malinaw na asul na langit. Sa gilid ng jet ay nakasulat ang malaking letra, Leia's Wings of Hope. Ang hangin ay banayad at ang araw ay sumisikat sa likod ng eroplano. Sa loob ng jet, naririnig ang boses ni Leia na mala-echo sa hangin. Malambing at puno ng pagmamahal. Hindi na ako Boplax, ma. Isa akong anak na marunong magmahal, kahit hindi manahal. Ang kanyang boses ay tila bumabalot sa bawat sulok ng mundo.
Nagdadala ng init, inspirasyon at aral sa mga pusong nangangailangan ng pagmamahal. Ang langit ay parang nakangiti, kasama ang bawat patak ng liwanag na sumasayaw sa eroplano. Si Amelia ay nakangiti at nakatingin sa jet mula sa lupa. May luha sa mata ngunit may ngiti sa labi. Ramdam niya ang presensya ng anak. Kahit nawala na sa mundo ng pisikal, ang mga taon ng pagsisisi at panghihina ay napalitan ng inspirasyon. Ang buhay ni Leia ay naging gabay para sa iba at ang kanyang pagmamahal ay patuloy na bumubuo ng bagong pag-asa. Si Jasmine at Ethan naman ay nakamasid rin, hawak ang kamay ng isa't isa. Tahimik ngunit puno ng damdamin. Ang bawat paglipad ng jet ay parang paalala na ang kabutihan at pagmamahal ni Leia ay hindi mawawala. Lumilipad, malaya at magbibigay pag-asa sa lahat. Ang kwento ay nagpapaalala na hindi nasusukat ang halaga ng tao sa kayamanan o sa papuri ng iba, kundi sa kabutihan, sakripisyo at pagmamahal na iniwan sa mundo. Si Leia, mula sa batang pinagkait, pinalayas, ay patuloy na nagbibigay ng liwanag. Isang liwanag na lumipad sa langit, nakangiti at nagdala ng pag-asa sa bawat pusong nangangailangan. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.